Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Ako nga pala si Rene. Tubong lipe. Bata pa lamang ako'y namulat na ako sa nakagawi ang panggagamot ng aking amang si Tatay Pio. Siyang pala din takbuhan na pinihigyan ng tulong ng mga taong lamang lalo na kung panggagamot ng pag-uusapan. Sa paninim ng iba ay mabait at tulirang ama ang tatay ko. Kapag kasi may mga kailangan ng tulong niya. Hanggat kayang niyan ibigay ang kailangan ng tao na lumalapit sa kanya, ginagawa niya. Nirespeto din siya ng mga kababaryo at palagi siya at ang dalawa niyang kapatid na sina Pio Enrique at Pio Anor. Ang bukang bibig ng mga tao sa lugar namin. Lalo na pagdating sa umpuan na tinuman. Lingid sa kaalaman ng lahat, kabaliktara ng pabuugalin ipinapakifas sa kanila ng aking ama. Sa tunay nitong ugali tuwing kami-kami na lamang lumagpamilya ang nasa loob ng bahay. Wala pala, may kanya-kanyang kakayahan ng katlong magkapatid pagdating sa lihim na karunungan. Si tatay ay isang mandogamot. Niradamot niya ang lahat ng mga taong may sakit dahil ng mga nabalis, lainkanto o maging yung mga naaswal. Si Pio Enrique naman sa Palayo Laiking, isang magdidiwata. Nadaalay ito na mga bagay o kaya pagkain sa diwata ng kabukiran, kapalit na mga hinihiling niya. Halimbawa na lamang ay ang palalaso. Bago umakyat ng bundok para malaso si Pio Enrique, ay pumupunta muna ito sa kuwebang malapit sa panan ng bundok para mag-ahalay ng mga matatamis na pagkain, alak at sigarilyo. Matapos niyang mag-alay ay may mga babanggitin lamang siyang mga kapatid. Pagkatapos ay tatawagin niyang diwatang bantay ng kalikasan para sabihin dito kung ano ang kailangan niya. Pagkatapos niyang gawin yun ay malanglaso na sila magkakapatid. Pagbaba nila ng mundo, matapos mga aso ay may kanya-kanyang bit-bit na silang mga nablalaki ang halop. Yung pagdidiwata din ang dahilan kung bakit sa kanilang tatlo. Si Pio Enrique ang masasabi kong alat sa buhay. Ang kaso lang, magmula nung umangat sa buhay ang kiwing kumituway, minamata na ng pamilya niya ang dalawa niyang kapatid. At wala man naman siyang ginawang aksyon o kaya pagsabihan man ng asawa niyang mata pobret ang mga anak na huumasta. Akala mo'y hibiduan sa hirap. Si Pio Panor naman ay nagpapalayos ng mga masasamang elemento sa loob ng bahay. At kaya niyang gumamot ng mga tao sinasapian ng mga masasamang milulaw. Marali pa siya mga bagay na kayang gawing hindi magagawa ng dalawa niyang kapatid. Isang hapon na pag-uwi ko sa bahay, ladapnan ko si Pio Enrique at si Ambrosia. Karap nila si tatay at mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila. Dahan-dahan ako lumapit sa kanila at tadmano bilang pagbibigay galaw. Dumating ka na pala rin eh. Mamaya ay samahan mo akong pumunta sa bahay ng kiwin mo at may gagawin niya ako ha. Wika ni tatay nun. Sige po tay, pagbibihis na po ako ng damit. Kabado ang sagot ko. At hindi na nagtanong pa kung ano ang gagawin namin dito. Alam ko kasi na kapadala ng boses ng aking ama ay may hindi magandang nangyayari. O ano man yun. Para bang wala akong karapatan na alamin. Sige na, bilisan mo na mabihis sa paalis na tayo maya-maya. Dadbar madali na nga akong pumasok sa silat na bista ng damit nun. Kuya Rene, bakit mo ang bis kaya ba? Saan yung lakad mo? Tanong naman sa akin ng kapatid ko si Kuya Nilsson. Sinabi ko sa kanyang isasama ko ni Tatay Pilo sa bahay ni Tio Enrique. Bakit na pa isasama ni Tatay pwede namang siya na lang yung mag-isang pumunta dun, di ba? Nagkilik balikat na lamang ako at sinabi sa kapatid kong hindi ko alam. Bago ako lumabas ng kwarto ay diniliman ako ni Kuya Nelson na mag-iinap at huwag maging pasaway sa pupuntahan. Kilala ko naman daw ang aking ama. Mapagbubuhatan na naman umano ako ng kamay oras na hindi mito nagustuhan ng mga kinikilos ko.
Kaya hanggang maaari ay wag akong gagawa ng ikakagalit niya. Alam ko na po yan, kuya. Pero salamat sa pagpapaalala. Sa pagdaan ng ilong sandali ay umalis na kami pumunta sa bahay ni Tio. Sa karapit-bari lamang ito. Pagdating namin sa bahay ng tiyuhin ko, sa buhad pa lamang ng pintuan, ay narinig kong napapalatak si Tio at may mga binabanggit siyang orasyon. Sa ginawa ni Papay Sir Sep ay may kutob na ako kung anong problema. Kung bakit biglaan kaming pumunta sa bahay ni Tio Enrique. Nasaan yung anak mo, Iting? Talong ni tatay sa kapatid niya. Nasa loob na rin. Kahapon pa siya ay lumabas ng kwarto eh. Walang ganang kumain. Kadad na dinalo kami ni Tio sa silig kung saan naroroon ang pinsan ko. Pagbukas pa lamang sa pintuan ng kwarto. Mabilis ako na patatip ng dito. Nang makalanghap ako ng napakalansang amoy. Sobrang baho nun. Para bang laborong na itlog. Ate Elvira, sambik ko nang makita kong pinsan kong nagsusumiksik sa parting hindi naaabot ng liwanag. May halong pagtatakam nararamdaman ko ng mga oras na iwan. Dahil ang pagkakaalam ko ay nasa Manila si Ate Elvira at nag-aaral. Mabilis na lumingon sa gawin namin ng pinsan ko. Marahil ay narinig niya ang boses ko noon. Pananbalian ako ng hilakbot at hindi nakapagsalita. Nang masilayam ko ang itsura ni Ate Elvira, buhaghag ang buhok nito na akala mo'y ilang araw nang hindi nadadaanan ng sulay. Nakamulad at ang mga mata't para itong batang takot na masinado na wiliwanag noon. May rungkot sa boses na kiuhin ko habang ikinikwento kay tatay kung ano ang tahina-hinarang pinaggagawa ng pinsan ko dito. Magmula kasi nung umuwi ito galing Manila. Yumalabas lamang ito ng kwarto po'y magpapakipsiyo na. At sa hindi may paliwanag na baylan, bigla-biglang nawawala ang karamdaman nito sa katawan kapag ganong oras. Noong may hinayaan na nila na gano'n ang ginagawa ng pinsan ko. Pero kanaunan ay hindi na nagugustuhan ng tiyuhin ko ang mga ginagawa ng anak nila. Palagi nang nakaanyil at abuyaw kung magsalita ang anak nila. Mapigil na rin sa pagkain. May hinahanap ito na pagkain pero hindi naman nito alam kung ano yan. Lahat ng paboritong pagkain ni Ate Elvira niluluto ni Tia Ambrosia pero wala pa rin. Ayaw pa rin kainin ni Ate Elvira ito. May mga pagkakataon ding nagigis na nila ng haping gabing nasa labas ng bahay si Ape. May gabi ngang nagising si Pio Enrique dahil sa nagkakabulo mga aladang manok niya. Kaya dali-dali niyong pininta ng kulungan ng mga manok na yon sa likuran ng bahay. Kamunpik-puntika niya palang mampas ng dos-podos ng bitdital taong nakaharap sa kulungan ng manok na ito. Mabuti na lang at nung lumingon ito sa kanya. Napag-alaman niyang si Ate Elvira lamang pala yun. Mabilis niyang ipinaba ang hawak na kahoy at akmang lalapipan na sana ang anak. Pero napigilan si Pio Enrique sa pagyalakad. Nang makita niya ang panlilisik ng mga mata ni Ate Elvira. At parang wala ito sa sariling binali ang leeg ng hawak-hawak nitong manok. May mga dabibin nakikipan niya si Ate Elvira sa labas ng kwarto ni Ate Noemi. Ang isa niya pang anak na kasalukulang buntis na. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari kay Elvira, Noy. Hindi naman siya ganyan dati. Sana malinaw ako ng kutob. Wika ni Pio. Yan pala yung dahilan kung bakit gusto mo akong bumisita dito . Huwag kang mabalala. Tipingnan ko to at alamin natin kung anong nangyari sa kanya para magamot na at makauwi na kami. Dagdag pang saad ng aking ama. Malakas ang pakiramdam niya na hindi ito normal na sakit.
Mukhang hindi madali ang gagawin kong panggagamot. Mapapalaban yata ako ngayon Sambit ni tatay. Anong ibig mong sabihin, Noy? Anong mapapalaban ang sinasabi mo? Tanong ni Tio nun. Alam mo, Iking, unang tingin ko pa lang sa anak mo, miyanggaw na Palagay ko, ilang araw na lang magiging aswang na ito. Anong yanggaw? Anong aswang? Linawin mo ang sinasabi mo, Pilo. Hindi aswang yung anak ko. Hindi na napigilan ng tiyahin kong pagtaasan ng boses ang aking ama. Kaagad namang sinaway ng tiyuhin ko ang tiyahin at sinabing huminahon. Walang magandang mangyayari kung idadaan sa taas ng boses at init ng ulang lahat. Ito kasing kapatid mo. Kung ano-ano na lang yung pinagsasasabi. Hindi pa nga natingnan yung anak natin Naknak ng kung ano-ano. May tiwala ako sa kapatid ko, Ambrosya. Kaya manahimik ka na lang dyan. Noy, pakiusap. Gawin mo ang dapat. Alam ko sa ating tatlong magkapatid ikaw lang ang may kakayahang gumamot. Ikaw lang yung kakayahang gumamot kay Elvira. Ilang beses na namin dinala sa ospital si Elvira pero hindi talaga gumagaling Alam kong hindi isang simpleng karamdaman lamang ang nangyayari sa anak ko, Noy. Pakiusap ng tiyo ko. At sinabi niya pa kay tatay na huwag nang pansinin ang asawa niya dahil wala naman itong maitutulong. Tila napahiya naman si Tia Ambrosia sa inasta ng tiyo Hingot. Sa isang iglap lang para siyang tutang naging maamot humingi ng tawad sa aking ama. Ngiti lamang ang labing tugon ni tatay bago niya nilapitan si Ate Elvira. Mga ilang hakbang na lamang ang layo niya sa pinsan ko. Nagsisisigaw na si Ate Elvira na parabang napapaso ito. At pilit niyang pinapalabas ng kwarto si tatay. Panay rin ang pagkamot nito sa braso't mukha nun. Kulang na lang ay baklasin nito ang balat sa katawan sa labis na pagkakamot. Sige, lalabas na ako. Huwag ka mag-alala. Lalabas na ako dito sa kwarto mo. Sagot ng aking ama't tinaas pa ang kamay. Huminahon lamang ang pinsan ko na yon. Paglabas ng kwarto ni tatay ay agad na inutusan niya si Tio Enrique na isaradong maigi ang pintuan. Huwag palalabasin ng kwarto si Ate Elvira. Ano man ang mangyari. Aalis na muna kami ng anak ko, Iking. May kukunin lang akong bagay na alam kong pwedeng makakatulong sa anak mo para mapabilis yung gagawin kong panggagamot. Nagboluntaryo si Tio Enrique na sasamahan niya raw kami para mas mapabilis ang pagkabalik sa bahay nila. Sunod-sunod na umiling si tatay at sinabing hindi na. Bantayan niya na lamang si Ate Elvira. At kung pwede lang sana'y huwag na munang lumabas ng kwarto ang isa ka pang pinsan dahil buntis ito at hindi naman lingid sa lahat na mabangong mabango sa pang-amoy ng mga aswang ang isang buntis. Mas kailangan ka dito ng pamilya mo. Basta tandaan mo lang yung bilin ko Hanggat hindi pa kami nakabalik huwag na huwag mong bubuksan ang pintuan na yan. Meron na akong dinasal dyan kaya't hindi yan basta-basta mabubuksan ni Elvira. Hanggat walang ibang tao mabubukas. Makakaasa ka, Noy. Hindi namin bubuksan yung pintuan na yan. Umuwi na nga kami ni tatay. Kinuha ng halamang gamot na maaaring makakatulong para mas mapabilis nang maalis ang yanggaw sa katawan ni ate. Habang naglalakad ay tinanong ko si tatay kung bakit tutulungan niya ang kapatid niya gayong grabe kung makapangmata ang pamilya nila. Kung makapanglait na amoy lupa kaming pamilya ni tatay ganun-ganun na lang. Tumighim siya't sinabihan akong huwag nang pansinin ng mga maliliit na bagay. Hindi lang siguro masaya ang pamilya ng kapatid niya kaya't kung sino-sinong pamilya na lamang ang ginagawang pulutan sa tsismisan. Tay, hindi ba't nagdidiwata si Tio Iking? Bakit hindi niya man lang nalaman na yanggaw na pala yung anak niya? Tining ko naman may hindi nalalay sa kaalaman mo yung alam niya pagdating sa mga orasyon na yan. Simple lang ang sagot yan, Dre. Walang alam ang tino pagdating sa panggagamot. Kaya hindi niya alam na yanggaw na ang anak niya. Hindi naman porket maalam na pagdating sa pagdidiwata alam niya na rin kung ano sakit ang isang taong may dinaramdam.
Tulad lang bingyan ng isang manggagamot at antingero. Alas magkapareho kung iisipin mo. Parehon may mga hawak na medalyo at may alam na orasyon. Pero kung susuriin mo maigi, magpaiba ng landas ang pinapaak ng bawat isa. Hindi na ako makapagsalita matapos sabihin sa akin ni tatay. Tumahilik na lamang ako. Itinuon ang pansin ko sa paglalakad. Sa pagdaan ng mga oras ay gabi na kami nakabalik sa bahay ni Tio Enrique. Nabulat pa ako nang makita kong patakbong sumalubong sa amin ang tiyuhin ko, na parang napaparanta nun. O anong mangyari? Bakit parang napaparanta ka? Ni, si Elvira, nawawala. Ano? Di ba biniriman kitang bantayan yung anak mo? Hindi basta-basta makakalabas ng kwarta yung batang yun ah. May ba't bukas ba ng pintuan para makalabas siya? Ako po yung nabukas ng pintuan, Tiyong. Dinalan ko kasi ng hapunan si Elvira. Pasensya na po, hindi ko naman alam na bawal pa ng buksan yung pintuan ng kwarta niya eh. Sabat ni Noni Minon, ang buntis na anak ni Pio Enrique. Napamura na lamang ng mahina ang aking ama nung marinig niya ang sinabi ni Api Noni Minon. Hindi na kami pumasok pat agaran ng hinanap si Api Elvira. Noemi, Ira, umasok ka na sa loob ng bahay at kahit ano mangyari. Huwag daw kang hiwabasa. Naiintindihan mo ba? Wika ni Tabay. At may inabot siya ritong alamang gamot. Awakan daw yun ni Ate Noemi at huwag bibitawan dahil ang halamang gamot na yun ay pawanta sa aswaw. Kadad namang pumasok sa loob ng bahay ang pinsan kong buntis at isinara na ni Tia Ambrose ang pintuan. Agarang sinuong namin ng masukal na taliban sa likuran ng bahay. Hinanap si ate. Aboti na lamang kalada at bilugang buwan ng gabi niyon. Kung kaya hindi kami nalanga pa sa bilima. Makaraan lamang ng ilang sandali. Sabihin niya si tatay na huminto kami sa paglalakad at huwag gumawa ng kahit na anumang inay. Sabay turo sa hindi kalayuan nun. Nung makitigan ko ang hintuturo niya, naguyat ako nun. Tita ko si Ate Elvira. Nasa isaw sulok. Meron itong nilalantakan, Sir Seth. Saliwan-wano. Sunod-sunod nitong hinugot ang laman at walang tigil sa pagsubo. Habang umaangil na, para bang may kung sino ang mga agaw sa pagkain niya. Wala na. Nayamgaw na yung anak mo. Elitili na to. Bulong ni tatay sa tiwin ko. Ay, anong gagawin natin? Sinabi nga namang ulihin namin si ate at ibalik sa loob ng bahay apitale. Lang sa dayon na hindi na makaalis pat hindi siya mahirapang gamutin ito. Matapos akong manduhan ni tatay tungkol sa plano niya, inihanda ko ng sarili ko. Pero bago pa namin gawin yon, tila ba naramdaman kami ni ate. Ilunigon yon sa pinagkukubihan namin. At umamil. Pagkatapos ay gumapang yun na parang aso palayo. Habang talay-talay sa bibig nito ang karne ng manok. Sumigaw si tatay na habulin daw namin ito at huwag hayaang makalayo nun. Dahil sa oras na makalayo na umano ito, baka hindi na ito babalik pat sa ibang lugar magpagalagalap ng biktima. Lalong-lalo na sa mga kabataan, samgol at buntis nun. Mabilis na nga akong tumakbot hinabol ang pinsan kong tiluyan ng nayamgawa. Pero tila ba may sapusa yata kung kumilos si ate. Dahil kahit na tababain ng tao, wala itong kahirap-hirap na tumakbo. At sa isang iglap lang, nakalayo na hindi ko na mahagilap pa kung saan ito nagpunta. Alapin nyo! Alam ko hindi pa nakakalayo yun. Nararamdaman ko pa siya. Kailangan nakipan natin at maibalik sa loob ng bahay. Dalawa lang yung pwedeng mangyari dito. Baka makapambiktima ng tao eh.
O baka siya pa yung madali. Mamatay. Hindi. Hindi ako papayag na may mangyari masama sa anak ko. Hahanapin ko siya ano man ang mangyari. Nakaramdam ako ng awa kay Pio noon. Maluwa-luwa may ito. Dahil sa pag-aalala niya. Sinisi niya pa ang sarili dahil sa imbingan na balaan si Ate Noime. At higit sa lahat ay imbingan na bantay ang maigi si Ate Elvira. Ako niyo na pong susihin ang sarili ni Tio. Ang dapat natin gawin ay harapin ng laping kaadad siya. Bago pa man may nakakitang kababaryo natin at baka, alam niyo na, paano siya. Tama ka rin Hindi ito ang oras para panghinaan ako ng loob. Isa-isa ko nang hinawi ang mga nagkukumpulang mga nakaharang sa palahiban. Piningnaw maigi bahi, baka nagtapago lamang doon sa Happy Elvira. Maya-maya pa ay bigla na lamang may dumamba sa akin. At walang pag-aalimlangang kinalmot ako nang parang mahabag ko noon. Mabuti na lang at laging alerto ako kaya't hindi ako masyadong napuruan nun. Ate Elvira, ako to si Rene, yung pinsan mo. Hindi mo ba ako nakikilala? Bila wala na yata sa sarili ang pinsan ko, Sir Seth. Kahit na ano pa man ay sabihin ko, at tirit na pinapaalala sa kanyang mapinsan kami. Tanging pag-angil lamang ang ginagawa niya. Dalit na nagkukumaw na makalapit sa akin. Iniiwasan ko ang bawat takma ng bagong yanggaw. Nang makatsyempo, pag-atras ko noon ay agad ko na itong pinaghahambalos ng bipik kong buntot ng pagi. Wala na akong pakialam kung saan man tamaan ng nilalang na napupuwilit na tumamba sa akin. Kapag tinatamaan ko ay hiyaw ng hiyaw si Abe. Lasyang laging dahilan ng pagpinbig ng mga balahibo ko sa buong katawan. Tay! Mabito sa Abe, Elvira! Paulit-ulit kong sigaw noon. Bago pa man makalapit sa akin si Itay at si Tio Iking, dali-dali nang kumaka si Abe. Kadad naman namin yung siundan ng gawsa na panahon namin pabalik na ito sa bahay. Walang hiya. Pinahirapan ta ang maganap, uuwi rin naman pa na. Sambit ko. Madaling, hindi na tayo lahihirapan pang huyihin yung bagong yanggaw. Siya na mismo yung pumasok sa bitag niya. Sambit ni tatay. At mabilis nang tumakbo papunta sa bahay. Danda sa bakuran na kami ay narinig naming sumisigaw si Ate Noyne at humihingi ng tulong. Dahil pilit man nagtatamkam lumalapit sa kanyang kapatid na nayanggaw. Kinuha naman ni tatay ang panali at binuluan ng orasyon. Inutusan niya dakpin namin si Ate Elvira at ipeli sa kwarto nito. Nagtataon namang nakatalikod ang pinsan ko mula sa pintuan doon. O kaya naman ay nagmamadali na akong pumasok. Patagarang iginapos sa katawan niyang bitbit kong panali. Sumunod naman si tatay at nagmamadali naman namin siyang hinatak papunta sa loob ng kwarto nito. At doon ay tinali na maigi. Napamura pa sa labis na hina ng aking ama. Pinahirapan pa daw siyang tumakbo ni Ate Elvira. Hindi na siya nabsayampan ng oras at mabilis din isinagawa ang proseso ng panggagamot. Matapos niyang masigurong maayos ng pagkakatali sa pinseng ko umuha ito ng tanbirang puti at iikot sa buong katawan ni Ape habang nag-uusan ng orasyon bago sinintihan. Tapos ay ginubuluman niya ng orasyon ng pinsan ko. Uniyip ito sa kamay niya at ibiin sa simura niya na para bang may hinuhuli siya na kung ano doon sa loob ng tiyan. Patuloy ang pagriritual ng aking ama. Hanggang sa nakita kong pawis na si ate. Halos maligo na ito ng pawis ang buong katawan. Sumisigaw ito at nagmamakaawang pakawalan na umano siya. Dahil hindi niya kaya pa ang ginagawang panggagamot ni tatay. Mabuti naman at bumalik ka na sa wisyo mong bata ka. Pinahirapan mo ako kanina. Ngayon ako naman yung magpapahirap sa'yo. Sabi ni tatay. Tinawag niya ako at sinabihang pagmasdan kong maigi ang ginagawa niya.
Dahil sa aming magkakapatid ay ako ang napili niyang hahalili sa kanya noon. At magmula sa araw na yon, sa bawat lakad niya na patungkol sa panggagamot, isasama niya ako. Pinanood ko na nga ito sa bawat ginagawa niyang paghuhusal at kung paano niyang pasukuin ng nilalang na nagpupumilit kumapit sa sikmura ni ate. Nakailang beses niya ring hinampas ng buntot ng pagyang sikmura ni ate nun. Tapos ay itinatapat pa niya ang umuusok-usok pang insensong may mga iba't ibang uri ng tuyong halamang dahon. Pagkatapos ay sinunog niya ang 3 pirasong balahibo ng manok nun. Noon ngang nalanghap ng pinsan ko ang usok, Sir Seth. Gun ko na itong nakitang pilit na nagpupungiglas. Biglang na nga pala mga kilay nito't maging ang braso ay may mga tumutubong balahibo na para bang balahibo ng baboy ramo. Sige, ganyan nga. Ilabas mo yung tunay mong anyo. Magtutuos tayong dalawa. Alam mo bang kamuntikan na akong atakihin kanina ng hika at rayoma dahil sa pinapahabol mo ako ng pinahabol? Sambit ni tatay habang ipinagpapatuloy pa rin ito ang ginagawang pagritual. Hindi ko alam kung matatawa ba ako sa mga pinagsasabi ni tatay Circe. Humaasar nun. Matapos niyang pausukan ng pinsan ko, kinuha niya naman ang sanga ng kalamansing may mga dahon pa at pinahiran niya ng langis yun. Pinagpapalo ng 7 beses na paulit-ulit yung katawan ni ate. Ang nanay naman ng pinsan ko ay walang tigil sa paghiyaw at sinasabing pakawalan na lamang daw ni tatay ang anak niya. Ginagawa mo ng parang baboy yung anak ko. Kung hambalusin mo niyang hawak-hawak mong sanga. Ako nga hindi ko napalo o nakurot mo namang yung anak ko kahit na minsan. Ikaw kung makahampas ka kay Elvira, dahil bang baboy at kalabaw. Walang hiyang talagang manggagamot ka. Sinasabi ko naman kasi sa'yo, Enrique, dalhin na natin sa ospital yung anak natin at hindi dyan sa kapatid mong nagmamagaling. Malahimik ka dyan, Ambrosia. Baka gusto mong ikaw yung hambalusin ko nitong sanga kaysa dito sa anak mo. Gusto mo ba? Halika rito at lalagyan natin ng lata yung namubot lamang balat na akala mo wala ng dugo sa katawan. Galit na baring ni tatay kay Tia. Sunod-sunod naman kung napalunok ang tiyahin ko ng laway. At parang bigla na namang bumahag ang buntot na napahawak sa asawa niya. Iking, kung hindi kayang tumahimik niyang asawa mo, pwedeng pakibusalan mo nga yung bibig niya. Masisira niya yung konsentrasyon ko sa ginagawang gamutan at pagre-ritual eh. Pasensya ka na, Noy. Sagot ni Tio at tinatak na palabas ng kwarto ang asawa habang pinagsasabihan na parang bata. Muli ay tinuloy na ni tatay ang ginagawang panggagamot. Habang ginagawa niya yon, sinasabayan niya rin ang bulungan ng orasyong pangtigal po at idinadaan sa pag-ihip ng hangin para tamaan ang alagad ng nilalang na kaninang pa pala nakabantay at nakasilip sa taas ng bubungan. Maya-maya pa ay narinig kong may malakas na kalabugan sa taas. Para bang may mga nag-aaway doon. Nagpagulong-gulong ang kung anumang nasa bubungan. Pagkabagsak nito sa lupa ay narinig ko ang malakas na huni ng wakwak. Bila nasasaktan ng inay na yon. Pagaspas palayo ang huli kong narinig. Bagya namang natawa ang aking ama at sumigaw ng, "Hoy mga aswang! Mali kayo ng taong pinagbalakang hawaan na. Mga animal kayo. Tadugo ko pa yung binalak yung isali sa lahi nyo." Ipinagpatuloy niya na nga ang ginagawang panggagamot. Halos inabot kami ng 7 oras bago tuluyang napasukot na patay ni tatay ang nilalang na nasa sikmura ni ate. Kusa na yung lumabas. Nang maisuka yun ni ate ay mabilis nang itong dinakot ni tatay gamit ang itim na telang may mga nakaukit na iba't ibang dasal. Inilagay niya sa garapang may langis bago binulugan ng orasyon at tinakpan. Matapos kang magamot ang pinsan ko, hinarap ni tatay ang kapatid niya at sinabihang huwag nang mag-alala pa dahil magaling na ito. Sana'y maging tanda umano kay Ate Elvira mga nangyari. Nung nagtahinga na si tatay,
Doon ko lang din nalaman na nayanggaw pala si ate ng manliligaw niyang narinirahan hindi kalayuan sa lugar. Base na rin yun sa pagsasaraysay ni Ate Elvira. Nagkakilala daw ang dalawa sa Manila at mula noon ay hindi na nilulubayan pa ng aswanglay ng pinsan ko. Marahil ay naramdaman ng nilalang na wala siyang pag-asa. Kaya't para mapasa kanya ito, hinawaan niya ito ng pagiging aswang. Ang malaking pagkakamali niya lang, hindi niya alam na manggagamot ang angka ni Ate Elvira. Kaya yun, hindi ito nagtagumpay. Sa susunod iha kapag may gustong manligaw sa'yo at hindi talaga may iwasang magbigay ng mga pagkain, huwag mong basta-bastang kainin. Alam mo, pasalamat ka na lang talaga at niyanggaw ka lang dahil nakaya pa kitang gamutin at nagapan ka agad. Paano na lang kung nilason ka ng manliligaw mo at nasa Manila ka pa? Abay, baka nakakabaong ka na ngayon na bumalik dito. Dagdag ni tatay. Kahit pa nang ihina ang pinsan ko ay umiti ito at nagpasalamat. Humingi ng tawad dahil sa kagaspangan ng pag-uugali nila. Hindi niya akalaing ang pamilyang nilait-lait nilang magkakapatid ay siyang pamilyang magliligtas pala sa kanya sa kapahamakan. Sino-sino pa bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang magpapamilya? Huwag mong sisihin ang sarili mo kung naging magasbang man ang pag-uugali mo. Sisihin mo yung nanay mo dahil yung tinuro niya sa inyo magkakapatid eh. Biro lang. Huwag niyong seryoso yung sasabi ko. Bibiro lang ako. Pahabol ni tatay nun. At hinilot-hilot ang tuhod. Lumipas nga ang ilang araw ay bumisita sa bahay namin ang buong pamilya ni Tio Enrique at si Tio Canor. May dala silang inumin at mga pagkain bilang pasasalamat sa ginawang pagligtas ni tatay kay ate. Ano ba naman kayo? Wala yon. Dapat hindi na kayo nag-abala pang magdala ng pagkain. Hayaan mo na akong makabawi, Noy. Sa dami ng atraso ko sa'yo at kay Canor kulang na kulang pa ito mga ginagawa ko ngayon. Ang totoo nga niyan, nahihiya ako sa inyong dalawa eh. Kasi ngayon ko lang napagtantong mula pala nung umangat ako sa buhay. Parang tinatalikuran ko na kayo. Ang laki ng pagkukulang ko sa inyo. Hindi ko natupad yung mga pinangako natin sa mga magulang natin bago sila namatay nun. Wika ni Tio. Sus, wala sa amin yan ni Canor. Tsaka huwag na nga tayo magdramahan pa. Mabuti pa'y mag-inuman na lang tayo. Hindi muna ako tatanggap ng mga tao magpapagamot ngayong araw. Magmula noon ay nagkaayos na muli silang magkakapatid. Nanumbalik ang dating saya ng tatlong magkapatid nun. Patuloy pa rin ang kanilang panggagamot. Hanggang sa tuluyan na ngang itinuro sa akin ni tatay ang kanyang karunungan. Yumalayong rayuman niya. Hinga lang, Sir Seth. Hindi ako ganun ka naging malakas katulad ni tatay. May mga alam ako pero parang nagdadalawang isip ako manggamot nun. Ibang-iba naman kasi talaga ang galing ng aking ama. Kumpara sa akin, ako po pala si Andrew. 48 anyos na. Ang ibabahagi kong kwento ay nangyari noong dekada 80 sa isang liblib na probinsya sa May Negros. Ito ay tungkol sa tinatawag nating kulam o sabihin na nating nabinsol po ako. Para lubos niyong maintindihan kung ano nga ba ang binsol, nakukuha po yun sa buntot ng pagi. Yung tinik niya ay nakamamatay kapag nasagi ng kamay ng may hawak nito o di kaya ay lalagnatin ka ng malubha. Hindi ko naman aakalain, Sir Seth, na maaari pala yung gamiting kasangkapan sa pangungulam. Dati, nung bata pa ako, hindi naman talaga ako naniniwala sa mga ganitong gawain eh. Akala ko kwento lang ang mga yon. Bilang panakot sa akin ng aking mga magulang para huwag mang-abuso ng mga tao. Dati kasi makulit ako at madalas na pagalitan ng aking mga magulang. Sa madaling salita, bully ako noong kabataan ko. Naalala ko noong 12 anyos pa lamang ako. May negosyong pinagkakaabalahan ng aking mga magulang noon. Alam niyang tindahang nasa truck lang. Kung nasa ng kasiyahan ay naroroon kami at nagtitinda.
Kadalasan sa mga paninda namin, kakanin, binalot na ulam, kanin o puso dito sa Bisaya. Ang puso ay yung kanin na nakabalok sa dahon ng niyog, Sir Seth. Masarap yon, lalo na kapag may kapares na lechon o paksiw na isda. Halos nakilala na kami ng karamihan kaya marami talaga kaming suki nun. Hindi sapat na sina mama at papa lamang ang nagtitinda kaya kumuha sila ng isang makakaalalay sa amin. Si Ate Lisa. Taga-kabilang barangay si Ate Lisa. Sa pagkakatanda ko, 18 anyos lang siya noon. Masipag at medyo tahimik. Basta trabaho lamang siya ng trabaho at hindi mahilig makipag-usap sa kahit sino. Isa yun sa mga nagustuhan sa kanya ni mama. Madalas siyang bigyan ng mga bagay na kinaiinggitan ko. Kaya naman pakiramdam ko noon, si Ate Lisa na yung anak nila at hindi ako. Kaya ang nangyayari, madalas ko po siyang binubuli noon. Gumagawa ako ng mga bagay na ikakasakit ng ulo niya. Madalas ako magtalat sa bahay, mangupit sa bulsa ng pantalon ni Papa at ibinibintang ko sa kanya yon. Kahit na ayaw akong paniwalaan ng aking mga magulang ay sinasadya ko talagang gumawa ng mga hindi maganda para kainisan nila si Ate Lisa at matanggal sa trabaho. Isang araw, umalis yung mga magulang ko para mamalengke noon. Naiwan ako sa bahay kasama si Ate Lisa. Stay-in kasi siya para tipid na sa pamasahe noon. Naglalaro ako sa labas samantalang nagluluto naman siya. Doon, Sir Seth, nakaisip ako ng kabulustugan. Lalo't alam kong wala ang aking mga magulang. Palihim kong sinilip si Ate Lisa na pinapatay na ang stove kung saan nakasalang ang kaserolang may lamang minuto noon. Amoy na amoy ko yung bango noon at talagang natitempa kong tikma ng pagkain pero pinigilan ko yung sarili ko. Matapos hinalo ni Ate Lisa ulit ang laman ng kaserola, pinakpan niya ito at saka pumasok sa banyo. Nagtadal siya doon. Kaya naman lumapit ako sa kalan at binuksan yon. Alam ko naman kung paano buhayin ng apoy sa kalan. Pinuruan ako ng aking mga magulang kung paano magsaing ng bigas gamit yon. Sinadya kong lakasan ng apoy. Kaya narinig ko ang tunog na nilikha ng sarsa sa kaserola. Tanda na kumukulo na naman ito. Ang gusto ko lamang sana ay mga may sunog ang niluto niya para mapagalitan siya. Pero hindi ko inaasahang mapapasobra ang ginawa ko noon. May naiwan kasing sandok na gawa sa plastic noon sa ibabaw ng kaserola. Natunaw ito dahil sa lakas ng apoy. Tumulo ang tunaw na bahagi niyon sa stove na siyang inabutang tagpo ng aking mga magulang. Himanap ni Mama si Ate Lisa pero sinabi kong nakita ko siyang nagsiselfone sa banyo. Kaya naman dali-daling pinatay ni Mama ang stove. Nasunog ang pagkain at nahalo pang ibang natunaw na plastic na sandok sa loob. Kaya ganun na lamang ang galit ni Mama noon. Nang makalabas sa banyo si Ate, literal na napagalitan nga siya ng aking mga magulang. Ni hindi nila siya binigyan ng pagkakataon para makapagpaliwanag noon. Nagulat na lamang kami nang magpaalam kinabukasan si Ate Lisa at ni hindi man lamang ako tinapunan ng tingin. Humingi siya ng kanyang sweldo noon. Wala akong ka-idea, Sir Seth, na yun na pala ang huling pagkikita namin. Pagtalipas ng ilang araw, inis na inis ako. Halos lahat ng trabahong nakaatang dapat kay Ate Lisa, ako ang gumagawa. Maliban na lamang sa pagluluto dahil hindi ko pa kayang gawin ang mga bagay na yon. Ako yung naging runner nila sa pagbili ng mga sangkap sa tindahan. Dahil nasa bukiran kami, madalas inaabot ako ng ilang oras sa paglalakad dahil may kalayuan ng mga tindahan sa aming tahanan noon. Pakiramdam ko, Sir Seth, tila kasalanan ko lang din na napilayan sina Mama at Papa nang mawala si Ate Lisa. Isang umaga, kakabangon ko pa lang, inutusan na ako ni Mama na magpunta sa baryo. May iniabot siyang listahan ng mga sangkap na kailangan kong bilhin noon. Labag man sa kalooban ko, napilitan ako magbihis at mahagang umalis. Naglalakad ako doon at may iilang nakasalubong sa daanan.
Hindi pa simentado ang aming lugar at nagkataong umulan nung nakaraang gabi kaya naimbyerna ako sa abot-tuhod na putik. Kapag ipinagpatuloy ko pa ang pagtsitsinelas ay mapupugto itong panigurado kaya para maiwasan yon, dinampot ko yung tsinelas ko at naglakad. Lumiko ako sa malaking puno ng mangga na madalas kong tambayan kapag napapadaan ako doon. Napakunot ang noo ko, Sir Seth, nang mamataan ko si Ate Lisa na naglalakad sa hindi kalayuan. Nagmamadali siya. Tila ba natatakot na baka may makakita sa kanya noon. Tumayo ako para sana sundan siya pero basta na lamang siyang nawala bigla. Hindi ko na lamang ito pinansin at nagpatuloy na sa paglalakad. Nang napansin kong kumukulimlim na naman ang langit noon. Mabilisan kong binili ang lahat ng nasa listahan ni Mama. Nang pauwi na ako, bumili ako ng pritong saging at kinain sa daan. Hanggang sa madaanan ko naman ang malaking puno ng manggang yon. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko noong mga panahon na yon. At nagpalundag-lumdag ako sa kabila ng katotohanang puno ng pinamili ang aking mga kamay. Sa itatlong talon ko, nakaramdam ako ng matinding pagsigid ng sakit na tila ba umaabot sa aking kailaliman ng kalamnan. Nakakapanindig balahibo at hindi mawala-walang kirot yon. Otomatiko akong napadaos-dos pa upo at tiningnan ko yung paa ko na basta na lamang nagdugo noon. Piniga-piga ko yan sa takot na baka nakatalon ako sa bubog o anumang metal na bagay na merong kalawang. Pagkatapos kong gawin yon, tinitigan ko ang eksaktong lugar kung saan ako nakatapak. Pero halos malukay ko na yung putik at marumihan na ang pinamili ko. Wala naman ako nakita. Nagsimulang kumabog ng malakas ang dibdib ko noon. Kakaibang nadarama kong sakit dahil umaabot talaga sa tenga ko ang kirot noon. Tila ba gumagrapang sa aking kaibuturan. Kahit na alam ko namang baka natinik lamang din talaga ako. Noon, nagsimula ang mga isipin ko tungkol sa tetano at sa mga maaaring maging resulta noon. Kahit napapangiwi, pinilit kong makatayo at dahan-dahang naglakad pa uwi. May ilan akong nakasalubong sa daan at nagtataka kung bakit iika-ika ako. Hindi naman kasi nila makita ang dugo sa paa ko noon dahil nabalot yun ng putik. Hanggang sa makauwi ako sa amin, hindi ko magawang ipagtapat kay Mama na nabubog ako o kung may naapakan ako na matulis noon. Hindi ko nga tiyak kung bubog ba talaga yun eh. Basta naisip ko na baka kung ano lang yung natapakan ko na yon, mawawala din sa susunod na araw. Basta ang alam ko lang, masakit ang parting na sugatan. Sobrang sakit. Sa harapan ni Mama ay nagkukunwari lang akong walang nararamdaman noon. Alam ko kasing kapag nagsumbong ako sa kanya, ako lang din ang pagagalitan. Kaya siya hindi ako nag-iingat, kaya siya naghanap lamang daw ako ng problema. Kabisadong kabisado ko ng ugali ng Mama ko, kaya iniwasan ko na lamang din na magsalita noon. Nang maihiga ko ang aking mga paa, naramdaman ko yung bahagyang ginhawa. Kaya naisip ko na magiging maayos din naman yon. Bagay na nagkamali ako, Sir Seth. Nang magising ako kinabukasan, namamaga ang kaliwang paa ko. Namumula ito at halos hindi ko may tapak. Doon na lamang yung takot o yung kaba na nararamdaman ko noon. Bakit naging kasuklam-suklam ang itsura ng paa ko? Anong nangyari at namamaga ito ng husto? Halos magwala ako at mag-iiyak dahilan para katukin ako ni Mama sa kwarto noon. Maging si Mama, natakot sa nakitang pamamaga ng paa ko na hindi na siya nagdalawang isip para isugod ako sa ospital noon. Yun na ata ang pinakamahabang oras ng pagbiyahe namin dahil tila ba sinisilaban ng paa ko sa labis na sakit. Kagad akong inasikaso nang makarating kami sa pagamutan. Tinanong ako ng doktor kung ano ba ang nangyari sa paa ko noon na kaagad ko namang isinalaysay sa kanya. Iminungkahi niya kina Mama at Papa na turukan ako ng anti-tetano. Na-tetano umano ako dahil sa kung anong natapakan ko noong nakaraang araw. Naisagawa ito kaagad
dahil may pera naman silang pangbayad noon. Na-confine ako ng mga ilang araw hanggang sa nahayaan ako ng mga doktor na makauwi na. Bahagya nang nawala ang pamamaga kaya naging kampante na rin ako na gagaling na yon. Nang makauwi ako sa bahay, regular kong iniinom ang mga gamot na nireseta sa akin. May mga ipinagbabawal na magalang ko ding sinusunod at pinapakinggan. Kahit papano, aminado akong nabawasan ng konti ang pagkakabalisa ko noon. Lumipas pa ang ilang linggo. Pakiramdam ko'y pawala na ng pawala ang sakit noon. Ang ipinagtataka ko, napalitan ito ng pangangate. May ointment naman na binigay yung doktor sa akin noon. Sabi pa niya, normal lang daw sa balat ko ang mangate dahil lumobo ito ng mamaga at nabinat. Kaya ngayong bumalik na sa normal ay halos naging libangan ko ng pagkamot rito. Palagi akong sinusuway ni Mama na huwag kong kamutin gamit ng aking mga kukuang pako. Pero sadyang matigas ang ulo ko. Halos yun ang naging trabaho ko dahil habang kinakamot ko ito, mas lalong nangangate. Nakailang buhos na ako ng alcohol at iba pang pangtanggal pangangate pero hindi talaga mawala-wala yun. Naiirita na ako na madalas ko ng kurtin ng aking paa hanggang sa umabot sa puntong magsugat na ito. Pero kahit ganon, hindi pa rin ako nabahala at pinapaikutan ko pa din ng pagkamot ang sugat na yon. Alam niyo yung pakiramdam na gusto mong kamutin ng malakas pero hindi mo naman magawa dahil sa sugat. Kaya kinukurot-kurot na lang. Ganon ang nais kong gawin palagi sa pako. Pero isang umaga, habang kumakain ay inatake na naman ng pangangati yung pakong yon. Habang abala ako sa pagsubo, kinamot ko yung pako noon. Binaliwala ko ang bigla ang pagkabasa nito. Malapot at tila ba nangangamoy malansa. Natigil lang ako sa ginagawa ng mapasigaw si Mama at sininghalan ako. Natigilan ko na umano ang ginagawa ko noon. Saka ko pa naisipang tingnan yung paa ko para lamang matigilan ng makitang basa na yon at punong-puno ng dugo. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Ganuyo yung lalamunan ko. Pinakiramdaman ko ang init na yun na bigla na lang gumapang mula sa kamay papunta sa tenga ko. Nalagpatindig talaga ng mga balahibo ko. Hindi ko naramdaman na nagdurugo na pala yun. Muli ay ginamot ito ni Mama habang may kasamang sermon. Anya, hindi ko raw dapat kinakamot ang aking paa dahil posible itong maimpeksyon. Natatandaan ko, Sir Seth, biniro ko pa si Mama na masyado lamang siyang paraning kaya nabatukan niya pa ako noon. Pinagsabihang magpahinga na lamang sa kwarto ko. Muli akong natulog. Pagkagising ko, napakasama na lang pakiramdam ko noon. Hindi ko maiwasang mapatulala nang makita ko yung kaliwang paa ko. Muli na naman yung namaga. At sa pagkakataong yon, nagtutubig ang sugat na nilikha ng kuko ko. Dugo at may kasamang nananon. Pasintabi po sa mga kumakain. Nagpunta naman kami sa doktor para magpareseta ng gamot. Sa totoo lang, ayaw ko nang bumalik doon. Napakaraming bawal at hindi pwede. Wala naman akong magawa dahil masyado nang matagal ang karamdaman kong ito. Yun pala, Sir Seth. Wala akong kamalay-malay na yung pagsusugat pala sa paa ko, dulot ng pagkamot ay siya palang simula ng matinding kalbaryo ko. Buwan ng Pebrero noon. Nagising ako mula sa mahimbing na pagkakatulog. Napaka-weirdo ng panaginip ko. Nasa tabing dagat daw ako, nanghuhuli ng pagi. Umiling ako at iwinaksiyan sa isipan ko. Bumangon ako. Kinuha ko yung betadine para lagyan ng sugat sa pako. Ang nakapagtataka, kinamot ko lang naman yon pero bakit parang lumalaki yung sugat? Mas naghahakot pa ng nananon. Nahihirapan na ako sa sitwasyon ko. Hindi ko na na-enjoy ang buong 12 anyos ko dahil sa nangyari sa paa ko. Parang tinanggalan ako ng kalayaang sumaya. Ultimong pagpunta na mag-isa sa banyo.
Nahihirapan akong gawin yon. Napakabigat ng paa ko na parang mapuputol kapag tinangka ko itong itapak. Unti-unting naapektuhan ng aking namamagang paa ang kalusugan ko noon. Halos ayoko nang kumain. Hindi naman sa wala akong gana. Nagugutom din naman talaga ako. Nawawalan lamang talaga ako ng gana sa tuwing sumusubo ako. Nalalanghap ko yung paa ko na napakasama talaga ng amoy. Amoy na aagnas. Amoy na ana. Dahil doon, namayat ako. Nanlalim ang mga mata ko. Nangangalumata. Naging kailap sa akin ng antok at kahit subukan kong matulog ay ginigising naman ako ng kirot ng aking paa. Gabi-gabi na akong napapayak at tinatanong ko ang sarili ko kung bakit ba ako binigyan ng ganitong klaseng karamdaman. Tila kasi sa tuwing ginagamot ko ang paa ko, mas lalo itong lumaalala, Sir Seth. Mag-6 na buwan na akong ganito hanggang sa tuluyan nang sumuko ang lakas ko. Naratay ako sa kama at nakahiga na lamang habang dahan-dahang naaagnas yung paa kong ito. Ako man, nawawalan na rin ako ng pag-asa noon. Pakiramdam ko, mamamatay na ako. Masakit na nga yung paa ko, iniiwasan pa rin ako ng mga tao. Nasasaktan ako sa tuwing naririnig ko ang aking mga kapitbahay na nagkokomentong buhay pa raw ako. Naagnas na ang laman ko. Ilan sa kanila ay nagsabing baka diabetic daw o may diabetes ako na kailangang putulin yung paa kong yon. Pero ilang doktor na ang nilapitan namin para magpasuri pero walang lumalabas na resultang meron niyang diabetes ako. Halos mawala na ako ng pag-asa. Pumayat nga ako, namutla at nagmumukhang lobo nang magsimulang magmanas ang aking kanang paa at mga hita. Mas lalo akong nahirapang bumangon na kailangan pa akong alalayan ni na Papa para lamang makasandal. Salit na makatulong sa kanila, naging pabigat pa ako noon. Lumipas pang ilang mga buwan. Nakakagawa naman ako ng paraan para makatulog. Nagtataka ako dahil palagi ko namang napapanaginipan si Ate Lisa. Kaya yung hindi ko naman na siya nakikita. Binanggit ko ito kay Mama at doon siya natigilan. Noon din, nagpasya siyang kontakin ng lola kong nakatira sa may Cebu. Isinangguni niya kay lola ang mga nangyari sa akin at ang mga napapanaginipan ko. Siya man daw, ilang beses na din daw napanaginipan si Ate Lisa na nanguhuli naman ng pagi sa tabing dagat. Payo ni lola, hindi umano doktor ang kailangan ko, kundi albularyo. Umangal pa sala si Papa ngunit nagpumilit si Mama na wala naman daw mawawala kung susubukan lamang namin. Nagtanong-tanong si Mama sa ibang kaalak namin kung saan ba may magaling na albularyo sa bayan. Kagad naman kaming sinamahan ng pinsan ni Mama na si Tio Kuling sa Tanhay City para puntahan si Katasyo. Noong mga panahon na yon, siya ang pinakakilalang albularyo sa nasabing lugar na marami na raw itong pinagaling na karamdaman. Kabilang na ang mga kagaya ng sakit ko. Kaya nga rin daw nitong pagalingin yung mga baliw at isinumpa. Naengganyo akong magpunta at tumungaw ang munting pag-asa kahit papano. Naisip ko, baka sa albularyo lamang ako gagaling, di ba? Kaya hindi ako nang hinayang nang bumiyahe kami ng halos 3 oras para lamang makarating sa tahanan ni Katasyo. Hindi ko alam kung makakaramdam ng kasabikan o pamamangha nang makita siyang nakaabang sa labas ng kanyang tarangkahan. Sabay sabing, alam niya daw na may sadya kami. Kaya hinihintay niya kami. Kagaya ng ginagawa namin, isinalaysay ko ang nangyari mula sa simula. Kaya napatitig sa akin si Katasyo at sinabing mukhang hindi normal ang pamamaga ng paa ko. Tinanong niya ako kung wala ba akong nakaaway o nakagalit kaya napakunot noo ako noon. Tsaka ko sinabing wala naman. Kagad siyang kumuha ng palangganitang may asin at kandila. Hindi ko na narinig pa kung ano yung pinagsasasabi niya. Basta ang alam ko lamang ay pinatakan niya ng kandila ang palangganitang yon. May nabuong imahe doon. Nagkatinginan kami ni Mama at Papa. Napahawak ako sa kanilang kamay nang
Ilapag ni Katasyo ang kandila at kunin naman ang isang maliit na paso na may nagbabagang uling. Ninutusan niya akong itapat sa baga ang aking namamagang paa. Sa kanya ito binuhusan ng kamangyan. Napasigaw ako sa sakit ng gumuhit na naman ng kirot noon sa buo kong kaibuturan. Nais kong alisin ang aking paa pero mahigpit niya naman itong hinawakan at pilit pang itinatapat sa usok. Minuestra niyang tingnan ko ang aking paa at nagulat ako nang may nagpantal sa balat ko. Anya, tama raw siya ng hinala. Kinukulam umano ako noon. Hindi ako nakapagsalita kagad. Tila nahirapan sa pangkanggap ang aking utak sa kanyang sinabi. Kulam? Sino naman ang maaaring kumulam sa akin, di ba? Wala akong kaaway at masyado pa akong bata noon para magkaroon ng kaaway. Umiling ako at sinabing wala talaga akong nakaaway noon. Kaya naman kinuha niya ang palangganita at itinuro sa akin ang nabuong imahe doon. Nang matitigan ko ito, dito ulit ako kinilabutan ng husto. Tila may kahawig ang imahe na yon. Pero hindi ako naniwala kagad. Baka kasi namamalikmata lamang ako noon. O baka niloloko lamang ako ng lalaking kaharap ko. Baka nagpapanggap lamang siyang albularyo. Pero hindi eh. Alam mo Sir Seth, kahit sa mura kong edad, kabisado, at alam ko na kung paano kumilatis ng taong seryoso sa mga sinasabi niya. Nuli akong yumuko noon at napatitig sa imahe. Kahit na anong baliktad ko sa imahe, mukha talaga ni Ate Lisa ang nakikita ko. Galit na galit siya noon. Nanginig at pinagpawisan ako ng walang dahilan. Ayon ni Katasyo, may ginawa raw ako na labis niyang ikinagalit kaya hindi niya ako tipigilan hanggat hindi ako nagdurusa. Muli na namang gumapang ang kilabot sa buo kong pagkatao. Walang binanggit na pangalan si Katasyo sa kung sino man ang kumulam sa akin pero kilala ko naman kung paninong imahe ang lumabas sa palandanis ba. Naalala ko ang araw na nagsimula ang kamalasan sa buhay ko. Hindi ako namamalikmata ng mga panahong yon. Ito ang nakita ko si Ate Lisa. Mamadali at pila natatakot na may makakita sa kanya. Ewan ko ba kung bakit bigla akong nagsisi sa lahat ng ginawa ko kay Ate Lisa. Wala nang makasama namin siya. Wala namang ginawa si Ate Lisa na maaaring ikadarik namin eh. Maayos at malinis siyang magtrabaho. Madalal at pakikinig sa mga bagay na nais namin mangyari noon. Bigla akong nanliit sa inasal ko. Nakaramdam ng konsensya at sa halip na magalit sa kanya. Pakiramdam ko, nakarama ako dahil sa kakulitan ko noon. Kaya nagdurusa ako. Napayak si Mama at humingi ng tawad sa akin. Sila raw ang dahilan kung bakit kinulam ako ni Ate Lisa. Nalaman lamang daw nila kaagad na perito ang gagawin niya. Salay hindi na sila naganap ng patulong noon. Inilin ako at sinabing kasalanan ko ang lahat. Nagsiwala na naman ang panlalamig ng aking kamay habang namamawi sa aking lonoy. Imimerapyos na ako noon. Pero kailangan ko talagang patadan ng loob ko. Nakakahiya man pero aamin na ako sa masasamang bagay na ginawa ko noon. Pikit mata kong inamin na ako ang nagsunog ng dapat sana ay uulamin namin ng gabing hiyon. Nalihimis pa siya ako noon. Dahil mas pinapahanadan pa ni na Mama at Papa ang taong estranghero at hindi pa namin kadugo. Hindi sila nakapagsalita at walang binitawang anumang komento. Si Papa walang iniknomalis samantalang humahagulgol si Mama noon. Lakas loob na pinanong ko ang albularyo kung ano ba ang pwede kong gawin para gumaling ang paa ko. Kung pwede ba akong lumapit kay Ate Lisa at humingi ng tawag. O ano ang pwedeng ipakontra ko para mawala na ang matinding karamdaman na dumapo sa akin. Sabi ni Katasyo, kung alam naman daw namin ni na Mama ang tirahan ni Ate Lisa, puntahan namin siya, humingi ako ng tawad. Tumango ako at napagtantong na ang kasalanan ng aking nagawa. Walang nagagawang mabuti ang bullying sa isang tao.
Matapos kaming basbasa di katasyo, bumiyahe kami pa uwi. Pero hindi sa aming bahay kundi sa paanan ni Apelisa. Sa parangkan, huminto ang sinasakyan naming motorsiklo. Napalinto naman sa pagwawalis sa harapan ng bahay ang isang ginaw. Dinati pa ng aking mga magulang at papansin kong pila hindi na nagulak ang matanda nang makita kami noon. Kahit hindi na di maganda ang buong lagya sa amin ay napakumbaba pa din kami dahil syempre may kailangan kami. Umismipi pa ng isalaysay ng aking mama ang nangyari sa akin at napunta kami sa kanilang tahanan para humingi ng tawad sa aking ginawa. Yung mga magulang ko ay nagmaawa noon habang sinasabing masyado pa akong bata para magdusa sa ganitong klaseng sakit. Ako man ay napaluha, Sir Seth, dahil ni hindi man lamang kami pinapasok ng matanda sa kanilang bahay. Ni hindi kami inabutan ng upuan. Tanda na malaki nga ang galit nila sa amin. Sa kalagitnaan ng pagsasalita ni Mama, kumilos ako at gumawa ng sariling hakbang. Lumuhod ako ay hirap talaga sa sitwasyon ng mga paa ko. Naninig na napapahiyaw ako sa sakit. Dahilan para biglang maluha ang mga mata ng gilang nang mapatingin sa amin noon. Anya, nadamay lamang umano ako. Pero ako ang napagbuntunan ng lahat ng sakit at hinanakip na kay nadindasanang nakabaon sa limot. Pero sadyang may mga pagkakataong ang taong nagdabala noon ay nadahanap talaga ng kasagutan. Lalo na kapag ang kanyang pagkatao ay hindi buho. Naguluhan kami ni Mama. Samantalang napayo naman si Papa. Hilarap ng matanda si Papa at sinabing ipagtapat niya na lamang gawang totoo noon. At hindi naman talaga galit sa akin si Ate Lisa. Ay papagalit si Ate Sir Seth. Ginawa lamang nito ang bagay na yon. Dahil naaawa na raw ito sa miserableng buhay na dimanas ni Ate Lisa at ng kanyang ina. Sa labis ng pagkagulap namin, humagulgol si Papa at siyang humarap sa amin para humingi ng tawad noon. Anya, matagal na nang itinago ang lihim sa kanyang nakaraan. Pero tailan lang kasi niya nalaman na si Lisa po pala, anak pa na niya sa una niyang atipan. Binata pa namang si Papa ng wabunpis ikaw ng anak ng ginawa. Ulit dahil takot si Papa sa obligasyon noon. Tinalikuran niyang babae. Sa kabiga ng katawa-tawanan nagmamahalan sila. Sinubukan niyang halapin ang dating katipan ng malamang nabuntis ikaw. Pero huli na ang lahat ng malaman niyang namatay pala ang babae sa palamanak noon. Hindi yan naging linid sa kalaman ni Ate Lisa. Nagdulot yun ang hinanakit sa kanyang puso. Dahilan para magpanggap na katulong para makilala ang kanyang ama. Ang ginawa kong kabulastugan, ang nagdulak ay Ate Lisa sa paggawa ng hindi maganda noon. Dahil iyang araw matapos niyang umalis sa amin, napansin ng lola ni Ate Lisa ang ginagawa nitong pagpipirik ng andila sa likuran ng aking litrato. Naghalo ang sipon, laway at duha ko dahil sa matinding emosyon. Hindi ko alam na sa kasiyam napatamasa ako. Tatiwasayal at karamyaan ay may isan nila lang pala ang nagnunuklok sa isang tabi at maniniwalang inagaw ko ang kanyang kaligayahan. Hinanap ni Mama si Ate Lisa, pero nagulat kami dahil ipresentar niya ang isang kadagawalang napuntod sa likod ng bahay nila. Aya, matapos dawin ni Ate Lisa ang pangungulam sa akin, hindi na raw nito nagawang makatulog. Gabi-gabing umiiyak si Ate Bay sa konsensya, lalo na't nababalitaan niya raw ang paghihirap na dinanas ko. Hindi siya tunay na mangkukulam, Sir Seth, kundi nagtanong-tanong lamang daw sa mga nakakaalam noon. Hindi na rin niya magawang bawiin ang karamdamang ibigay sa akin. Hindi siya marunong. Nang malaman yung naharapay ako sa kama, walang pagbabalaw isip na siyang kinuha na lamang ang buhay niya sa pamamagitan ng pagbigpi sa kanyang sarili. Suwikip talaga yung dibdib ko. Pila ba may humapdi sa puso ko noon? Kung gaano kahirap ang binanas ko at alam kong ganoon din siya. At sa unang pagkakataon, lumuhod talaga ako sa punto niya.
Nagtirik ako ng puting kandila kasabay ang taimtim na pakikipag-usap sa kanya noon. Laging maris din naman ang pag-uusap namin ni Lola Pining, ang Yola ni Abiza. Nagkapatawaralap na lang akong maghahanap din ng paraan para makatulong sa aking pagpapagamot. Hindi sumuko ang mga magulang ko. Muli ay bumalik kami sa bahay ni Kapasyo. Isinalaysay namin ang nangyari kay Abiza. Wala siyang nagawa kundi mapailing-iling na marahil ay dahil huli na ang lahat para sa akin noon. Mapait akong napanipi. Sinabi ko kay na mama at papa na kung hindi kalabisan, maaari ko mas na makasama sa isang bakasyon para sa huling pagkakataon. Labis na naantig ang damdamin ni Katasha noon dahil sa mga sinabi ko. Noon bin, inutusan niya akong maligo sa dagat at ibabad ang aking katawan hanggang leeg ng kalahating araw. Walang tanong-tanong na ginawa ko kaagad ang kanyang sinabi. Naisip ko, wala din namang mawawala sa akin. Mamatay na ako. Then mas lumalala na ang pagkaagnas ng aking panon. Buhay pa ako, nabubulok na ito. Halos nakasanayin ko na ngayon amoy eh. Matapos kong gawin ang sinabi ni Katasyo, isang malawak na nipi ang iginawad niya sa akin. Napakalaking pagkakamali ang ginawa ni Abilisa na pagkipit sa kanyang buhay. Dahil wala din namang ibang lunas para sa pinik ng binsol na kanyang iginawad sa akin, kundi ang maligo sa dagat. Inilarawan ni Katasyo ang ginagawa para umepekto yon. Mas maganda raw apat maputik dahil nakikita ng kung sino ang may balak ang bakas ng taong nais nitong kulami. Ibinabaon yun sa bakas ng paa kasama ang isang ritual. Kaya pala nakita ko si Ate Lisa noong nagpunta ako sa baryo na tila nagmamadali noon. May ginawa pala itong kababanagan. Ilang linggo akong ninapili sa tahanan ni Katasyo hanggang sa tuluyan akong gumaning. Pakiwari ko, isang himala ang nangyari. Walang naiwang bakas ng pagkabulok ang aking paa hanggang sa magawa ko ng maalakad ulit. Hindi ko napigilan ng mapaiyak. Akala ko katapusan ko na. Akala ko wala ng pag-asa para sa akin pero sadyang ay buti ng Panginoon. Dahil binigyan pa niya ako ng pagkakataon para mabuhay. Let's see, bimlik siya sa akin nung naging karanasan ko sa ulam. Naway magsilbing aral din ito sa lahat ng huwag tahin basta-bastang mambuli ng tahimik na tao. Hindi natin alam kung ano ang posibeng tumatakbo sa isipan nila. Mga kagiliw, yung magpadala nito o yung sender, hindi po siyang nakaranas. Point of view ka lang. Pero dadbad ng sender natin, himingi niya di pa sa nakaranas na ito yung binsol. Masa palawalaga niya daw yun. Pero hindi pinapahawakan sa kanya kasi baka meron pa umanong naiwang ritual doon, yung stepsister niya. Baka daw lumipat sa kanya. Mas mabuti daw na ilibing na lamang yan para wag nang makadisgrasya sa iba. Yung binsol ay yung pinik ng pagi. Pawonta bin sa aswal. Luwa ng takot na yung mga aswal sa buntot pagi, di ba? Magkadikip lamang ang binsol at buntot ng pagi. Maayos lamang na pinipili yun. Asali kapag napinik ang may hawak nun. Nagkakadignat, itago niya na lamang ako sa pangalang Daisy. Maibabahagi lamang akong kwento. Nung una, hindi ako sigurado kung totoo pa gawa ng galing lamang din ito sa nanay ko. Naitago na lamang natin sa pangalang Dahlia. Pero napagtanto ko talaga na may punto at totoo. Alam niyo kung bakit? Minsan na rin akong nakaranas ng kababalagan. Sa dating bahay namin. Sa Katbalogan. Sa may Samar. Ito ay sa bahay ng lola kong si Lisa, na matagal ng yumao. Sa timog ito banda at malapit sa dagat. May natuklasan ako na siyang ikinamangha ko talaga sa nanay ko. Ayon sa nanay Dahlia, nangyari ito noong dekada 80. Nasa 25 taong gulang pa lamang siya noong mga panahon na yon. Dalaga pa. At sa mga puntong yon, pinaglalamayan si Lola dahil nga namatay ito. Dahil lang sa malubhang rayuma. Nga pala Sir Seth, itong si nanay,
Menopausal baby po ito. Malaki ang bahay ng angkan sa nasabing lugar. Sa itsura pa lamang, sobrang yaman na nito sa kasaysayan. 2 palapag yon na may magandang bulwagan dahil sa iba't ibang tanim na bulaklak. Naroroon lahat ng mga kapatid ng Nanay Dahlia. 4 sila. Siya lamang ang babae at pinakabunso syempre. Hindi masyadong masakit ang kamatayang yon. Matagal na umanong namamaalam itong si Lola Lisa. Gusto na niyang magpahinga pero kinakailangan niyang makausap ang lahat ng mga anak niya. Dapat ay walang malulungkot dahil ang pagkamatay umano ng isang tao ay siyang pagkakaroon nito ng mas maginhawang buhay sa paraiso. Dapat ay pangalagaan umano ang naiwang mga ari-arian. Hindi alam ng nanay noon kung bakit sa huling habilin ito siyang kinausap. Oo, at nakausap na ang lahat ng mga anak. Pero may mas maselan pa sa usapang yun na ipinukol naman kay Nanay Dahlia. May sinabi ito sa kanya na siyang nagpabago ng buong pananaw niya at pagkatao. Ayon daw kasi kay Lola Lisa, si Nanay ang napili niya para maging tagahalili niya sa ibang bagay, sa kultura at hiwaga umano ng angkan. Malalaman natin yan sa kabuuan ng kwento mga kagiliw. Matapos ang libing nun, bagamat naging kumun na ang tahanan, si Nanay ang napagkatiwalaan ng mga kapatid niya. Wala din naman kasing problema ito. Gawa ng mga kapatid niya, may sari-sarili ng pamilya at magaganda ang pamumuhay. Ang iba ay taga Leyte, habang ang sinundan naman ng nanay na ang kuya niyang si Armando, taga ibang bayan lang, sa kabilang lungsod. Ang kasama ng Nanay Dahlia sa mga panahong yon ay ang katiwalang si Mang Gigi. Ito ang taga-panatili ng kalinisan sa bahay, kasama ng anak nitong matanda lamang ng 3 taon si Nanay. Tawagin na lang natin siyang Dodong. Ito din ay laging nakakausap ng Nanay Lisa, maliban kay Manang Gigi. Para na silang magkapatid noon. Sa kabila ng lahat, bit-bit ng Nanay Dahlia noon ang pangamba sa mga huling habilin ng kanyang Nanay Lisa. May mga alaga si Lola Lisa, Sirse. Ito ang iniwan niya kay Nanay Dahlia. Manghan nilalang umano ito. Pero hindi binanggit ng Lola Lisa kung ano ang mga yon. Ang sabi lang, tuklasin na lamang daw yon ng Nanay Dahlia. Dahil bagaman si Nanay Dahlia ang napili niya, posible pa rin hindi ito ang piliin ng mga alagang yon. Mahirap naman daw sabihin sa kung ano ang mga ito na hindi naman magugustuhan ng nanay ko. Wala din kasi umanong silbi yon dahil hindi magpapakita kay nanay ang mga ito. Kapag nagpakita ay ibig sabihin nagugustuhan si nanay ng mga yon. At kapag naging ganon, magiging mapalad si Nanay Dahlia. Ang mga alaga umanong ito ay ang naghahatid sa angkan ng swerte sa buhay. Lahat ng mga pinamangarap, magiging positibo ang mga yon. Basta't sinasamahan lamang kumano ng pagsisikap at hindi inaasa sa mga alaga. Hindi alam ni Nanay Dahlia kung ano ang bubungad sa kanya. Pero nakakasigurado siya noon na isa itong katatakutan. Hindi nalingid sa kanyang kaalaman ang mga kakatuwang bagay. Dahil napalaki sila ng Lola Lisa na laging bukang bibig nito ang mga nakakatakot na mga kwento. May pagkakataon pa nga noon na nagkausap si Manang Gigi at Nanay Dahlia. Ibang paksa. Pero isinisingit ni Nanay Dahlia ang usapin kung may mga maligno ba daw sa lugar na nagpapakita. Dagdag pa niya, may nasabi kasi ang kanyang nanay bago pa ito namatay. Pero sa kabila nun, umiiling si Manang Gigi. Makikitang nagtataka pa ito at sinabing bakit umano nasabihan ng Nanay Dahlia. May mga nagpaparamdam ba umano dito na nakakatakot sa paligid ng bahay.
Pero nilista lamang noon ng Nanay Dahlia ang usapin yon. Umiling at sinabi niyang wag na lang daw yung isipin pa. Kaya pala, sa mga magtatanong na bakit parang walang alam ang Nanay Dahlia ko dito. Ito kasi silang magkapatid. Lumaki sa ibang bahay. Sa kabilang lupain lang na kung saan dito naman sila inaalagaan ng isa pang katiwala noon na matagal nang yumao. Nung buhay pa nga daw ang tatay ni Nanay Dahlia na si Lolo Mateo, hindi sila pinapapunta sa komod na tirahan gawa ng pinagbabawalan sila ng Lola Lisa. Bata pa si nanay. Nagtataka na talaga siya noon. Napapadalaw naman daw siya sa lumang bahay at wala naman siyang ibang napapansing kakaiba dito. Napapatanong pa nga siya sa isip noon kung bakit sila pinagbabawalan ng nanay niya. Samantalang si Lola Lisa naman, dito namamalagi at halos hindi na sila dalawin sa kabilang bahay nila. Walang ibang pinagkakaabalahan ng Lola Lisa nung nabubuhay pa, kung hindi ang pamalakaran ang mga saop sa lupain at magtanim ng kung ano-anong gulay at prutas. Kagaya ng kalabasa, pakwan, saging, mga ampalaya, bataw, mani, mais, at marami pang iba sa lugar na yon. Ngayong namatay na ito, saka pa lamang siya nakadaong doon na matagal. Doon niya napagtatanto ang dahilan kung bakit sila pinagbabawalan nun. Na may lihim sa bahay na ito na siyang maselan at tingin ng nanay. Parang delikado. Totoo. At ito na nga yung mga huling habilin sa kanya. Sa usaping ari-arian naman, hayon kay Nanay Dahlia, masagana ang kanilang buhay. Lupain ang isang inaasahan na may maraming tanim na mapagkakakitaan. May mga saop din sila na may sinasakupang lupa pero pagmamay-ari pa din yun ng pamilya. Bukod pa dyan, may ibang negosyo pang pamilya. Isang malaking tindahan sa bayan at farm nilang may mga baboyan, patining ng baka at kambing nun. Lahat ng assets ng pamilya ay may kanya-kanyang pinagkakatiwalaan. Ang kinikita naman ng mga ito, diretso sa bangko, na kung saan naman lahat ng mga kapatid niya may access doon. Pero lahat naman ng mga yon, hindi nang lalamang. Hindi sila umaasa dito. May sarili din silang pinagkakakitaan. Tapos sa pag-aaral si nanay at isa sanang nurse ito pero hindi niya na pinagtuunan yon. Bagkos ang mga laga na lamang sa lupain ang pinaplano niyang hawakan. Habang tumatakbo ang araw nun, laging pinapakiramdaman ni Nanay Dahlia ang paligid ng bahay. May mga gamit doon na sadyang kakaiba para sa kanya. Lalo na ang dalawang banga sa gilid ng kanilang kusina. Sa labas yun at nasa malapit sa lababo. Banga na gawa sa kahoy at hanggang tuhod ang laki nito. Nung minsang suriin daw ito ni Nanay Dahlia, napagsabihan siya ni Manang Gigi. Ayon dito ay wag daw gagalawin ng mga banga. Wag ililipat at hayaan na lamang umano ang mga ito doon. Nagtatanong naman si Nanay Dahlia sa kung ano bang laman nito. Ayon kay Manang Gigi, mga binhi umano. Maging siya noon, pinagbabawalan daw ng Lola Lisa noong nabubuhay pa ito. Bilin din ng matanda na wag yon ipapagalaw ng kung sino maging ang mga anak niya na ultimo kadugo pa. Kung kaya naman inintindi na lamang ng Nanay Dahlia yan, Sirsa. Base kay Nanay Dahlia, mahirap tumaliwas sa bilin ng isang taong namatay na. Dapat itong sundin kasi ang bilin umano, may nakaakibat ditong sumba. Tama naman, di ba? Lalo ng huling habilin bago pa mamatay. Kaya nga dapat itong sundin para maiwasan ang pagmumulto o anumang aparisyon at pagpaparamdam. Isa itong maigpit na pamahiin na hanggang sa ngayon. Pulidong pinaniniwalaan natin mga Filipino. Naroroon at binabagabag talaga si Nanay Dahlia sa mga habilin ni Lola.
kung anumang kababalagan ito ayon sa kanya. Kinakabahan din siya sa kung sakalin magpakita ang mga alaga na yon. Pero may halong pananabik din umano yon. Kumbaga, suspense. Wala kasing sinyales, walang pangitain, at walang anumang pagpaparamdam. May isip ng Nanay Dahlia na baka hindi siya nagugustuhan ng mga ito. Kaya naman unti-unti na lamang kinakalimutan ng mga yon. Mas pinagtutuunan niya ng pansin ng mga naiwang ari-arian, kagaya na lamang ng mga lupain. Dahil nga may mga saop na roon na unti-unting kumakabig sa kanya bilang tagasunod. Nagtatanong na ang mga yon sa kung ano ang dapat gawin. O baka may gustong ipagawa si nanay sa kanila. Magagalang umano ang mga tauhan. Hindi naman ganun karami. Mga 2 pamilya lamang yan sa sakahan. Bukod dito sa pamilya ni Manang Gigi. Bali kung susumahin, 3 pamilya lahat pero malalaking pamilya ito. Ang kinagandahan dyan, may sarili ding pinagkakaabala ng mga pamilyang yon. Kumbaga, hindi din sa lupain lamang umaasa. Kumakait din sa ibang paraan para sa sariling pag-usad. Nagpapasama noon si Nanay sa taniman ng mga saging. Sinusuri niyang lugar. Tapos doon naman umano sa niyugan nila. Si Nanay Dahlia ay may pagkaugali din ni Lola. Yung tipong hindi tumitingin ng nagtatrabaho ang mga kasama. Maging ito, nagtatrabaho din. At ipinapakita na nagsisikap para tularan siya. Pero habang nasa lupain naman noon, papitik niyang binabanggit ang kung anong meron sa Lola Lisa. Lalo na sa isa sa pinakamalapit dito na saop, ang pamilya nila Mang Fernando, kapatid ni Manang Gigi. Sabi naman ni Mang Fernando, tahimik din ng Lola Lisa noon. Napapadaan na lamang daw yon tapos minsan pa, naglilinis ng kung anong kalat sa lupain. Sila naman dahil sa naiya sila sa ganong kinikilos na matanda, tumutulong sila dito. Hindi daw nag-uutos si Lola Lisa. Gumagalaw itong mag-isa. At kung mag-utos man yon, ito ang kapasan o hindi naman kaya ay may ipapabili sa bayan. Mang Fernando, wala ba kayong napapansing kakaiba sa nanay ko? Yung tipong may kausap siya na hindi nyo kakilala o mga nilalang na nakikita nyo na kasama niya. Wala bang nabanggit sa'yo si Gigi, Dahlia? Siya naman lagi ang nasa bahay niya eh. Maraming alam yang si Gigi. Kami kasi tikom lang sa kung anong meron ng nanay mo. Ang ibig mo bang sabihin nito, Mang Fernando, meron talaga? Ano po yon? Naku, pasensya na iha. Maging kami dito ay nabili na ng nanay mo. Noon pa man yon. Ultimong yung hindi pa ganun siya katanda. Na kahit sino, walang makakaalam sa kung ano siya. Kung gusto mong malaman talaga ikaw na magkusa. Dapat hindi manggagaling sa amin. Basta ito lang ang masasabi ko. Ibang-iba ang nanay mo sa karaniwang tao. Maging ang tatay mo nga na asawa niya na yan May sinabi ba, di ba? Wala. Ganito kasi yan iya. Kapag sinabi ng kung sinong taong nakakaalam sa kung anong meron ng nanay mo, mawawala ang swerte. Ganun po ba? Nakikita niya talaga pero ayaw niya lang sabihin. Tumango si Mang Fernando. Nakita umano ng kanyang hubad na mga mata. Maging si Manang Gigi nun. Nakita at alam na ang lahat. Pero ayaw lamang din noong magsalita. Silang dalawa mismo ang nakasaksi nito. Pero batid niyang mas maraming nalalaman si Manang Gigi nun. Hindi na nagsalita pa ang Nanay Dahlia. Pero kahit anong pilit na kalimutan ng mga bagay na yon, sumasagi ito ng paulit-ulit sa kanyang isipan. 1 taon ang nakalipas. Sa natatandaan ng Nanay Dahlia, paparating ang mahal na araw. Habang nasa itaas ng bahay at inaayos sa mahihigaan dahil lumalalim na ang gabi, nakakarinig siya ng parang tunog pusa sa ibaba.
Dalawang palapag yung bahay. Buong ibaba nito puro sala. May pinto ito sa likod at ito naman ang nakadugtong na kusina at hapagkainan. May isa ding pinto pa doon palabas. Ang bulwagan naman ay beranda na may malaking pinto na parang libro. Yung tipong dalawang pisngi ang pinto tapos beranda na. Habang ang itaas, tatlong silid nun. Ang isa dito ay ginawang bodega. Habang ang isa, bakante at walang mga laman. Maliban na lamang sa espasyo. Pero yung silid tulugan ng Lola Lisa na ito naman ang ginawang silid tulugan ng nanay. Kukonti lamang din ang gamit, mga antigo, at nasa bandang harapan ito ng bahay na kabungad. Malaki ang higaan dito na kakasyang 4 na tao. At kasalukuyang naroroon ng nanay, nag-aayos ng mga sandaling yon para magpahinga. Napasilip siya sa bintana. Tunog pusa talaga na para bang umeeko yon. Yung tipong pusang uwagan o alam niya na, inhit. Hindi naman na sana bibigyan pansin pa ni nanay yon. Pero habang tumatagal, yung tunog na yon may kasamang pagsitsip. Para bang, no, no, ganyan na ganyan. Tapos nangingilabot daw ang nanay Dahlia. Tinakiramdaman niyang maigi yon hanggang sa napagtanto niya. Nawari ba'y nagmumula ito sa likod ng bahay. Kung kaya naman marahan siyang nagtungo sa likod na parte ng itaas. Doon niya tinanaw ito. Pero dahil sa madilim doon, wala siya makita. Maliban na lamang sa unahan na kung saan, ito ang tahanan ng pamilya nila Manang Gigi. Bukas ang ilaw doon, pero hindi umaabot sa likod ng bahay. May ilaw naman sana sa likod ng bahay pero pundido ito at hindi naisip ng nanay Dahlia na palitan ng ilaw. Maliban na lang kapag binubuksan ang ilaw sa kusina. Pwedeng magkaroon doon ng banahag. Pero sa mga sandaling yon, patay ang ilaw doon sa may baba. Sa paulit-ulit na naririnig niyang yon, kahit medyo natatakot siya, lumalakas ang kanyang kuryosidad. Hindi siya napapanatag. Dapat malaman niya kung ano ito para matahimik ang kanyang isip noon. Bumaba ng bahay si Nanay Dahlia. Habang kapakapa ang railings ng hagdan, kumakabog umano ng malakas ang kanyang dibdib doon. Nang matapakan ng sahig sa sala, hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng sobrang panglalamig na para bang gusto niya na lamang bumalik sa taas. Una niyang binuksan ang ilaw sa sala, tapos kumuha siya ng maipapalo noon. Sa natatandaan ng Nanay Dahlia, baston ito ng Lola Lisa. Sinisipat niya ang bawat madidilim na bahagi. Baka kasi nasa loob daw ito ng bahay. Nung makarating siya sa kusina, tinatanaw niya ang siwang sa bintana doon. Hanggang sa pinagbuksan niya na ng ilaw ito. Isa-isa niyang sinuri ang mga lagayan noon ng gamit sa ilalim ng banggera. Para na umanong mapapatakbo ang Nanay Dahlia. Naroroon pa rin ang tinig. Parang nasa loob ng bahay. At posible ding nasa labas. Basta pakiramdam ng nanay umano nun. Sa may bandang likuran nito. Dahil mas malakas doon ang tinig na yon. Nanginginig pa ang kamay niya habang dahang-dahang inaabot ang trangkador ng kusina. Pagpihit niya dito, bumukas ang pintuan. Pero naisip niyang wag lumabas. Sisilipin niya lang kung anong meron. Pag-abante niya naman noon, sa hindi inaasahang pagkakataon, nadulas siya ng matapakan ng basahan. Kung kaya naman bumalandra ang nanay sa pinto at tuluyang nagbukas yon. Napasubsob siya noon sa pasilyo. Pag-angat niya ng kanyang tingin, ganun na lamang ang pagkawindang niya noon nang makita ang ubod ng nakakatakot na nilalang.
Hindi niya mawari kung maliit na kambing yon o isang malaking daga o manok. Dalawa yon, nakabungad sa mismong tapat ng pintuan. Parang asong sumasayaw ang mga buntot nito. Tumayo pa umano. Naggamit lamang ang dalawang paa sa may hulihan. Hindi nakagalaw ang nanay. Naiisip niyang baka mangagat ito sa oras na tumayo siya noon. Nakadapa lamang kasi siya sa gitna mismo ng pintuan. Kalahati sa kanyang katawan, nasa labas. Nakatitig lamang siya. Hindi niya talaga inaalis ang paningin sa mga yon. Yung isa doon, kulay abo. Habang ang isa naman, maitim ito. Pero sobrang pangit tumano talaga. Matutulis ang mga ngipin na maliliit. Malalaki ang mga tenga. Sa tansya ng Nanay Dahlia, malaki ng konti ito sa pusa. Basta, noon pa lang siya nakakita ng ganong hayop na hindi niya mawari kung saan galing. Pero noong namalayan niyang hindi naman siya inaano, dahan-dahan siyang tumayo noon. Ang dalawang nakikita niyang nilalang, nagtatakalon umano ang mga ito, na para bang tuwang-tuwa. Ang isa pa nga ay sumampa sa kanyang paa. Yung tipong para bang asong naglalambing. Kung kaya naman nawala ang kanyang pagkatakot noon. At naiisip niya sa mga sandaling yon na baka ito na ang mga alaga ng kanyang nanay. Sinubukan niyang umatras. Pero sumusunod daw ito kasabay ng pagsingot. Mainit umano sa pakiramdam ang presensya ng mga nilalang. Yun bang maalinsangan ng konti. Tatawagin niya sana si Manang Gigi sa kabilang bahay. Pero naisip niyang wag na lang. Marahan niyang inaabot ang ulo ng isa sa mga ito. At napansin niyang naglalambing pa rin. Hanggang sa mahawakan niya at hinapuhap yon. Sa nakatandaan ni nanay, ito yung abuhin yung kulay. Inugilid po umano ang leg nito sa kanyang palad. Hanggang sa yung kulay itim daw. Bigla na lang yung tumalon sa may banggera. Yung mga gulay na nakahimbak doon, nilantakan niya na para bang gutom na gutom. Maging yung pakwan umano sa gilid ng pintuan. Simanggabad nung abuhin na yun. Hinayaan na lamang ni Nanay Dahlia ang mga yon. Natutuwa din daw kasi siya sa mga kinikilos nito. Para bang karaniwang hayop lang. Hanggang sa magsawa yun sa kakakain. Lumabas ng bahay at kumakahig-kahig sa lupa. Para bang asong kumuob-kob doon at libubuga mga ito. Biting na pagtanto, mayroon pa ng mga butas sa likod ng bahay. Sila ang may rika. Inakala kasi ng Nanay Dahlia noon na baka sa manok na inahin. Marami din kasi silang alagang mga native na manok noon. Lunood lang at taliw na aliw ang nanay. Habang ang mga ito naman ang nakalubog sa lupa, nakatipid lamang din sa kanya. Para bang nangungusap ang mga ito. Nan ibig sabihin ay maamo at kaibigan sila. Hindi talaga sinara ng pinto ng nanay. Maroroon lamang siya sa may pinto na kaupo. Inbawang pawag sa Bisaya, nakapo ano. Dito ng postura niya. Hinaabot niya ng kamay ito. Hinahayaan rin naman daw siyang mahawakan ng mga yon. Maya-maya ay bigla na lamang umanong nagsilaw ang mga ito. Sobrang bilis umanong nagtungo sa may takahuyan at hindi mo na nakita pa. Sinubukan pa nga niya itong sundan pero may bigla na lamang tuwawag sa pangalan niya. Paglinwan ni Nanay Dahlia, nakita niya si Manang Gigi sa likod ng kusina. Dahil sa akin kaya yan umanis. Sobrang iirap na malayan. Ang taong nagugustuhan damang din ang nilanapitan. Yung taong yun, nanay mo. Pero ngayon, madali daw bigyan ng kasagutan, di ba?
Yun yung mga tinatanong mo sa akin. Hindi ko walang mabanggit ang mga ipabail. May 7 billion ng nanay mo. Ang pagpapakita at paglapit nila sa'yo. Hindi ko siya na gusto ka bimida. At ikaw nang kinikilala na yan isang amo. Ano ba kung saan nakatira mga yan? Nakita mo ba itong 2 tapayan dito? O ba nga? At isa mga yan dito. Yan ang tirahan nila ko kaya hindi ko pinapabadaw sa'yo. Kapag nausog kasi yan, magagalit ang mga yon. Pero dahil kinikilala ka na nila, nakabit pa yun din na sa'yo kung anong gusto mong gawin dito. O hindi naman kaya, ang gusto mong ipagawa sa kanila. Habang nakikinig ang Nanay Dahlia, nabalot tuhon siya ng matimbing pagkamangha. Doon pa lamang niya na pagtatanto ang lahat nun, partikular sa 2 banga. Sa pagpapatuloy ni Manang Gigi, hindi lamang daw umano yon ang alaga ng Lola Luisa. Marami pa umano. At dahil may pahiwapid na ang mga nilalang, may nagpakita kay Nanay Dahlia na siya ang kinikilalang amo. Posibleng ang iba pa ay magugustuhan din si Nanay Dahlia. Pero hindi siya sigurado ron. Iba-iba umano ang ugali ng mga ito. Pero although matatakot si Nanay sa kung anong bubuod sa kanya, kahit mas pangit pa doon. Dahil wala naman umanong dapat katakutan. Kung tutuusin, mas natatakot pa ito kay Nanay Dahlia. Maliban na lang sa ibang tao kasi nga, ang mga alagaw sa paligid. Bukod sa grasya ang bitbit nito, kabuuan protection din sa amo. Nagtanong naman si Nanay sa kuha ng volume mga naipan na kanina. Yumapit si Manang Gigi tapos bumulong ito. Daan mga yon, walang iba, kundi mga sidbin. Mapaglaro umano ang mga yon. Nakabuntot palagi kay Lola. Sa tuwing umaanis ito sa gabi. Pero hindi umano halos makita gawa ng sobrang mabilis. Makikita lamang kapag nakahinto si Lola. Sila Manang Gigi naman hanggang tingin lang, hindi nakikibuan. Pinapakiramdaman lamang nila na parang wala lang. Dahil yun ang kabilin-bilinan ni Lola. Tumango lamang ang nanay at napangisin. Ganun pala ang itsura ng sibin. Nagtanong pa si Nanay noon sa kung ano pa ang hindi niya nakikita. Hay naman kay Manang Gigi. Yun daw ang mga bagay na hindi sasabihin ng matanda. Gaya umano daw sinabi niya, posibleng nabastuhan ang nanay ng iba dahil sa unang pagpapahiwapid ng pangunahin alaga ng agaya ng si Ben. Pero hanggang sa posible lamang umano at hindi talaga siya sigurado. At dahil dito, ipinagbabawal talaga ito na pangunahan. Kasama na ito sa bilin ng dating nagmamayari. Malay daw ni Manang Gigi, kung magbabanggit siya pero paano kung hindi naman daw ito magpapakita? Ang mahirap kasi dyan umano, kapag pinangunahan, hindi na talaga magpapakita pa. May sapat na mautak din kasi itong mga elemento. Bali na, nag-iinap din ang mga ito sa tao. Pinipili umano ng mga yon ang kung sino ang dapat makakita at sino ang magbibigay pugay sa kanila. Dahil iba talaga ang bitbit na mga nilalang na yan. Talagang swerte umano at dapat nasa tamang tao na kaya silang ipaglaban ng propetahan. Kapulad na lamang ng pagprofeta na ibibigay ng mga nilalang na ito sa nag-aalaga sa kanila. Sa John Marcellen yon, na hindi umano dapat pakialaman ni Manang Gigi. Pero wag umanong mag-alala ang nanay o mabagabag nun. Dahil kung magpapakita ito ay magpapakita talaga. Pero kapag hindi naman, wag merang isipin. Ito rin na lang na parang wala. Dahil ito ang pinakagusto ng mga elemento. Ang ito rin sila na parang normal din na nilalawa. Para malaya ang mga ito at hindi masiwa nun. Naintindihan ng Nanay Dahlia ang pagpapaliwanag na yan. Na ang kaabuang konsepto nito, respeto.
Kinabukasan, sinuri niya ang dalawang bala. Sobrang namanga ang Nanay Dahlia. Nakakita siya ng 2 pusa sa loob nun. Kada banga ay may isang laman. Kulay ipinim isa, habang ang isa naman ay abuhin. Napag-isip-isip ni Nanay Dahlia na nagpapanggap ang mga sibin sa kung ano ang totoong itsura. Napakaamo umano ng mga pusang yan. Pero parang pagod dumaw daw ito dahil antok na antok ang mga mata. Hindi naman na ginadaw pa ni Nanay Dahlia. Nagmumuni-muni lamang siya sa mga ito. Naaalagaan niya ang mga yon hanggang sa tumanda siya. Nung minsan nagpunta daw si Nanay Dahlia sa kabilang yupain malapit sa dagat, na kung saan naman bipo talaga sila lumaki. Doon ay nakita niya ang isang na namang nilalaw. Hinala niya'y alaga din ni purong matanda. Hindi niya inaasan ito dahil sa pagkakaalam niya. Naroroon lamang umano yon sa mismong lumang bahay. Pero bakit pati sa kinalakihan nilang tirahan? Meron din. Gabi din yon. Kasama niya pa noon ang anak ni Manang Gigi na si Gawadong. Ito ang laging nakabuntot sa kanya. At ito din ang pinagkakatiwalaan ni Nanay Dahlia sa bahay nila na malapit sa dagat noon. Pero katulad ng ina nito na si Manang Gigi, walang bukang bibig si Dodong sa anong meron sa Dona Lisa o ang nanay ni Nanay Dahlia. Lalong-lalo na sa mga alaga nito. Ang bahay na ito ay isang palapab lang. Bungalow at malapad. Nakatambay noon si Nanay Dahlia sa labas ng bahay habang tinatanaw ang bilog at umaamag na buwan. Habang si Dodong naman noon ay nasa loob, inililipit nito ang mga kagamitang pangkarpentero. Napagutusan kasi si Dodong noon ang kumpunihin ng kusina. Pero nga parang bibigay ng gubawan niya. Sa hindi malamang dahilan, may napansin si Nanay Dahlia noon sa unahan ng bahay na yan. Malapit ito sa malaking puno ng talisay. Para umanong taong nakadapa sa lupa. Nakatawag ng pansin yun gawa ng kakaibang postura niya. Akala pa ba ni Nanay Dahlia ay isang tao na nanindilip sa kanya. Kumpaya naman dinapitan niya ito. Pero habang papalapit siya nun, unti-unti umano siyang binabalot ng pagtataka. Hindi umano tao ang mukha nito. Hindi alam nila ni Dahlia kung bakit hindi siya natapakot dito. Para bang ayos lamang sa kanya na makakita siya ng ganun kapangit na nilalawan. Sa isip-isip niya pa, na hindi na mabago sa kanya ito. Napahinto ng ilang distansya si Nanay Dahlia. Naking pagpipigan siya dito. Hanggang walang ano-anong nakarimig siya ng pagsambik nito daw noon. Silita siya nito at sinabing wag daw lalapit sa talisay na yon. Pero hindi nakinig si Nanay Dahlia. Maya-maya pa, lumapit siya ng lumapit. At dito ay mas naging malinaw sa kanya ang detalye. Tao nga talaga ang hugis, pero parang butiki nga lang ang figura. Yung ulo ay parang butiki ng mukha. Ang lalaki daw ng mga mata nito, sobrang malikot. May palong pa umano sa bato. Kitang-kita niya umano ang bila nito may pasulput-sulput sa bibig. Nakita niya rin noon na may maikli pa na ipanbuntok. Maya-maya ay sumampa yun sa puno ng talisay. Yun para bang natatakot siya kay nanay. Hidawat umano ni Nanay Dahlia ang anyang pamay. Unti-unting lumapit at dito, naging talmagang nilalawa. Yun bang hindi na naging malikot ang mga mata. Ladmukala itong sobrang amo nun. Din niya na naisip na baka isa ito sa mga alaga. Dahil nga nagpakita ito sa kanya, indikasyon na nagugustuhan din siya nito. Isa pang dahilan dyan, bakit sinita siya ni Dodong?
Ibig sabihin ay alam din ni Dodong ang patungkol dito. Ang tinid do noon, sir, at ayon sa nanay ko. Para bang malaking butpiki. Damam na tinon. Hindi nagsasalita yon. At mula nang makita na yon, kung saan siya nagpupunta, nakikita niya rin ito. Bigla na lamang umanong sisilip sa walapulo yon. Tapos sa bahay naman ng luma, masisipat na sa taniman ng bulaklak na kadapa. Dahil sa lakipan niya na ito, ibig sabihin ay pwede niya nang malaman kung ano ba yun. Muli niyang kinausap si Manang Gigi. Naniguro pa si Manang Gigi sa kung ano ba talaga ang kabuang postura. Ipinaliwanag binanay bayan na taong butiki na ito. Nakakamangha ka, Dahlia? Talaga bang nalapitan mo? Ang nanay mo kasi, pinuturing na isa ito sa mga suplado at delikadong nilalang. Tapos sumusiwad pa sa'yo. Sa pagkakaalam ko, doon ito nakatira sa Talisay. At ang totoo, hindi yan alarda ng nanay mo. Hindi ito nagpapailalim sa pagdidikta ng isang tao. Pero ayon sa'yo na parang nabugustuhan tayo niya. Nadagdagan pa mga ariforas niya dito. Dagdag ni Madam Gigi. Ang nakita ni Nanay Dahlia ay yung tinatawag na inkantadong oo. Pinagsabihan pa si nanay na huwag ko manong magtitiwana sa oo na yon. Gawa ng sinola, hindi pa alam ang ugali ng elementong ito. Alam din umano ni Dodong yon. Ayos lamang umanong sabihin sa kung sino gawa ng hindi naman yung parte ni Lola pero layan na parang naging amo na si Nanay Dahlia. Asali na ito sa lihim niya. Sali pa naman ng Gigi. Iba talaga umano ang hatak ni nanay. May iiba umano siya kay Lola. At sana'y huwag umanong magdalas si nanay ng apri-apik banab sa lugar. Huwag na huwag umanong tawagin ng mga yun gawa na. Takot umano si Manang Gigi sa malay ito. Napatawan na lamang umano si Nanay Dahlia. Bagyon siya ay hindi makapaniwala sa mga sinasabi ni Manang Gigi. Akala niya kasi alaga binyo ni Lola. Pero hindi naman pala. Bab pa din ang pamanda. Natuwa si Nanay Dahlia. Dito ay inaalam niya ang ugali ng inkantong uho na yon. Kapag nagpapakita umana ito sa kanya, nilalapitan niya at hindi naman umana yan yumarayo. Napapansin niya pa na si Manang Gigi noon na nakasubaybay sa kanya. Nagtatanong ito kung ano ba daw ang ginawa ni Dahlia. Nagtaka sila ni Dahlia noon gawa na siya lang ang nakakakita sa milalaw. Nasa malapit lamang yon. At imposibleng hindi nakikita ng patiwala. Na ibig sabihin, siya lang talaga nakakakita. Tawharing tapat na mga panahon later, nasa buluwagan ng bahay si Dahlia, habang si Manang Gigi naman ay naroroon banda sa may beranda. Sinubukang kausapin ni nanay ang niralawa. Bumubua-bua daw ang bibig nito. At naririnig niya ang timig na parabang butikin na may halong sitsik ng ahas. Pira ba nanungo sa pangyaralawa? Hindi naman garit. Maamo mo ka. Dadbitaw ng kautosan ng Nanay Dahlia. Rika niya nun. Huwag sa buluwagan laging mapakita gawa na ang mga sigbinyo mano. Natatakot sa nilalang na yon. Mumisi umano ang oo tapos ilang sablip daw. Naglaw ito na parang bula. Lapagtanto ng nanay na naiintindihan siya nito. Lalo na noong sumunod daw na araw, hindi na roon nagpapakita ang nilalaw. Sa malayo na daw yon. Isang beses pa lang yung kinawayan ito. Lumalapit. Napagkakamulan na ba siya nila Manang Gigi na may sautik nun. Tinatalong si Nanay Dahlia kung nakakakita ba ng kuwan ng ginalaw. Pero kung niisi lamang ito. Hindi lang inaasahan noon ni Nanay Dahlia.
habang nasa kasagsagan siya ng pagtuklas sa mga alaga. Mapapasubok pala siya noon sa isang mahirap na sitwasyon. Para na siya umanong ermitanya noon dahil bin naman ito sa kapusuhan niya. Narinig niya umano ang pinag-uusapan ng magkapatid na si Mang Fernando at Mang Gigi noon. Laki siya daw yung kamag-anak nilang kadabukid. Inaaswang. Paulit-ulit naman itong ginadambala at hindi mataboy-taboy ng isang albularyo. Medyo nabati ang simpatya ni Nanay Dalia at tila nais pa niyang lawakan ng kanyang saklaw sa mga elemento noon. Pagsapit naman ng gabi, nagtalong siya sa kung makakatulong ba umano ang kanyang mga alaga para supuin ang aswang na gumagambala sa kaanak ni Manang Gigi. Ayon naman kay Manang Gigi, hindi siya sigurado. Nagtanong pa ito sa kung anong klase na ba umano ang napapas sa amay ni Nanay Dalia. Ang sagot niya naman, dalawa pa lang. Itong yung nakatira sa banga at yung taong butiki na pinawag ni Manang Gigi na Encanto Oko. Ayon kay Manang Gigi, si Lola umano ay isang beses na siyang tumulong. Pero hindi niya umano alam kung anong nangyari. Hindi naman kasi umano nagtatanong si Manang Gigi patungkol doon. Bata pa umano si Nanay. Tapos ang tinulungan ni Lola, isang pari na nagtataboy ng kung ano-anong elemento sa loob umano ng isang bahay noon. Yun lamang umano ang nalalaman ni Manang Gigi tungkol kay Lola. Hindi kagad nakapagsalita si Nanay Dalia noon. Naiisip niyang nauutusan niya naman ang mga alaga, lalo na itong Oko. Sigurado daw, mauutusan din ito sa pagtaboy sa aswang. Hanggang sa maya-maya lang, sinabi ni Nanay Dalia na samahan daw siya sa lugar kung saan ang nasabing inaaswang doon nakatira. Alam kong tumatakbo sa isip mo, Dalia. Kung ako sa'yo, wag mo na lang ituloy yan. Baka maputo lang kung anong swerting dala ng mga nilalang na yan. Ayon naman kay Nanay Dalia, desisyon niya umano yon. Wala umanong mawawala kapag sinubukan niya. Malay niya, makatulong pa. Lalo na't naidaan na pala yan sa albularyo tapos wala ding nagawa yon. Wala nang nagawa si Manang Gigi nun. Inutusan niya na lang ito na puntahan si Dodong na magpasama si Nanay dito kay Dodong na ito. Na siya na umano ang bahala. Ang mahalaga umano noon ay hindi nagkulang si Manang Gigi sa pagpapaalala kay Nanay. Tumango si Nanay Dalia at sinabing salamat sa pag-intindi. Dagdag pa ng Nanay Dalia, kung ano-mano ang paglilihim, lalong-lalo na sa mga alaga niya noon. Parang wala naman umano itong kabuluhan. Gawa ng napapansin niya namang walang na rin problema sa kanyang alaga noon. Kumbaga, walang koneksyon dito yung mga bagay na nalilimitahan. Kagaya na lamang na huwag sambitin ang klase ng nilalang kapag hindi pa nasisilayan ni Nanay Dalia at baka maputo lang swerte. Yung tipong tutuklasin niya muna daw bago niya malaman kung anong klaseng nilalang ba ito. Sa makatwid, walang batayan at walang mawawala kapag isisiwalat talaga. Kaya daw wag nang magkubli pa si Manang Gigi nun. Kung nakaugnay talaga ang nilalang kay Nanay, wala talaga mawawala dito. Doon na pinuntahan ni Nanay Dalia noon si Dodong. Sa kabilang bahay yon. Kinausap niya ito sa planong gawin. At syempre, gulat na gulat si Dodong. Napagsabihan nga siya noon na wag nang itutuloy. Hayaan na lamang umano yon pero mariin na ipinaintindi sa kanya ni Nanay na baka makatulong siya. Na para talaga sa kabutihan ng mga alaga niya at hindi lang sa swerteng bigay nito sa pamilya. Kailan mo ba planong umalis? Naku ka, Dalia. Ako yung kinakabahan sa'yo eh. Isipin mo aswang yan ha. Hindi yan karaniwang nilalang. Buhay yan. Kumpara sa mga alaga mo na may pumapagitan. Ayon naman kay Nanay, hindi niya alam pero ibaw mano ang pakiramdam niya.
Hindi siya napapalagay. Sinabi niya rin kay Dodong na mamayang gabi umano. Aalis na sila. Kinagabihan. Ayun nga, umalis sila. Pero bago mangyari yon na kinausap ni Nanay Dalia ang uko, pinaintindi niya ito sa kung ano ang gagawin niya. Natulungan daw siya sa pagtaboy sa masamang nilalang. Ito namang uko bagamat hindi nagsasalita nun. Para bang sumasang-ayon ito. Lalo na paglabas ng bahay ni Nanay Dalia noon, nakabungad sa kanya yung uko. Inaantay siya. Sumama yon. Batid ng nanay na tutulungan talaga siya nito. Alinsunod sa mga sinabi niya. Yung mga sigbin naman ay hindi na umano kailangan utusan. Sumusunod talaga yon sa kanya. Basta't gabi lang. Sa mga sandaling yon ay nakabuntot na ito. Si Dodong, napapansin yon. At nakikiusap kay Nanay Dalia na wag daw papalapitin. Baka kasi mga gat. Yan pa naman mga sigbi na yan. Nakakadisgrasya yan eh. Minsan na may nagtangkang nanakaw sa lumang bahay. Aba, gumulong-gulong yung mga ito sa lupa habang sinusunggaban ng mga nilalang. Namatay pa nga yung isa dun eh. Pinuntahan ko yung namatay. Tagalito lang sa malapit. Daming kagat, Dalia. Nangitim yung mga sugat. Akala nga nila aso lang eh. Pero alam kong sigbi ng dahilan nun. Malamang, inutusan niyo ng nanay mo. Napapailing na lamang noon si Nanay Dalia na may nangyari na palang iba na hindi niya nalalaman. Magpaganon pa man, mas naging matapang si Nanay Dalia noon. Nananaig talaga sa kanyang biwa ang makatulong at malaman pa ang ibang kababalagan. Bukod sa kanyang natunghayan. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.